Mula sa maliit na patahian ng ina ni Arabel, ay napasugod ang babae papuntang eskwelahan nang biglang tumawag si Teacher Mila. Ang sabi, nakipag-away daw ang kanyang anak na si Alas, Slade at Rixie sa kaklase nito. Humahangos sa pag-aalala si Arabel nang dumating sa classroom. Nakita kaagad nito ang 5 anak kaharap ng isang babaeng namumula sa galit at dinuduro ang kanyang mga anak. May isang batang lalaking naroon na umiiyak sa likuran nito habang nagsusumbong sa babae. Si teacher naman nakatayo sa harapan ng mga ito at nakikinig lang. "Mga anak, nasaktan ba kayo?" Nag-aalala niyang tanong sa kanyang 5 anak na isa-isang niyakap. Umiling-iling ang mga ito. "Okay lang kami, Mami," sagot ni Rixie at Alas na halos magkapanabay. "So ikaw pala ang ina ng mga batang bastardong to. Kaya naman pala walang manners, mana sa ina." Walang pakundangang saad ng isang ginang na naroon. Ina ng batang umiiyak. Nang masiguradong wala namang galos ang 5 anak, tsaka niya hinarap ang mataray na ina ng batang lalaki. "Mawalang galang na ho, misis. Hindi po masama ang ugali ng mga anak ko. Baka po yung anak ninyo ang unang nang away sa mga anak ko. Talagang lalaban ng mga to." Pagtatanggol niya sa mga bata, galit siya nitong tiningnan. "Ang sabihin mo, wala kang kwentang ina. Sige nga, paano mo maaasikaso ng maayos ang anak mo? Napakadami, wala pang ama." Inis nitong sabi. Talagang pinipersonal siya nito. Mangani-ngani niya itong sungal-ngalin kundi lang dahil kay teacher. Hindi naman lingid sa lahat na isinilang niya ang kanyang mga anak na walang ama. Buntis na siya nang umalis sa poder ni Riz dahil sa pakailamero nitong ina. Hindi niya ipinaalam na nagdadalang tao siya nang umalis. Simula nang umuwi siya sa kanila, wala na rin siyang balita pa kay Riz. Mahirap lang sila't hindi siya tanggap ng ina nitong si Doña Mercedes. Kapag wala ang asawa at nasa opisina, inaapi siya ng biyanan, ginagawang maid, sinasaktan at inaalipusta. Paano niya ipagtatanggol ang kanyang sarili kung wala naman siyang maipagmamalaki? Kaya mas pinili niyang umalis na lang at bumalik sa kinalakhang probinsya. Dito niya isinilang ang kanyang 5 anak at ngayon ang kanyang ina't kapatid ang katuwang niyang mag-alaga sa mga ito. Sa kabila ng hirap ng buhay, itinaguyod niya ang 5 anak at masaya siyang kasama ang mga ito. Malaking tulong din ang kapatid na nasa ibang bansa dahil kahit papaano nagbibigay para sa ibang pangangailangan ng mga anak niya. Dahil aaminin niyang hindi ganoon kadali pagdating sa gastusin. Salamat dahil hindi siya pinabayaan ng kanyang pamilya. Maaga man siyang naulila sa ama, sinikap naman ng kanyang ina na makapagtapos sa pamamagitan ng maliit nitong patahian ng basahan. Hindi lang siya makapagtrabaho dahil na rin sa mga anak lalo at nag-aaral ang 5. Gusto niyang patulan ng babaeng ito pero pinigilan ni Arabel ang kanyang sarili. Ang mahalaga, hindi nasaktan ang mga anak niya dahil maghahalo ang balat sa tinalupan. Pilit silang pinag-ayos ni teacher. Umamin ng bata na unang nanakit, ang anak ni Mrs. Reyes na si Clyde. Binubuli nito ang anak na si Hannah at Siona kaya ipinagtanggol ng 3 kapatid. Hindi talaga papayag ang mga ito na apihin ng sino man sa mga kapatid nito. Nagsorry naman sina Alas, Slade at Rixie kay Clyde at nagkaayos ang mga bata. Pero ang ina nito, plastic na nagsorry sa kanya dahil may kasamang irap. Hinayaan niya na lamang. Ang mahalaga sa kanya ay ang mga anak niya. At dahil 1 oras na lang ang natitira ay uwian na, hinintay na lamang ni Arabel para sabay na sila pauwi ng mga bata. Alalang-alala pang sumalubong ang kanyang ina na iniwan din ito saglit ang patahian. "Mga apo, okay lang ba kayo?" Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. Hindi na siya nakapagpaalam ng maayos kanina at sinabing nakipag-away ang mga anak niya. "Lola, kasi po sinabihan ng mga kapatid ko na anak sa buho, kaya hayon, itinulak ko siya, pinaiyak niya kasi sina Hannah at Siona," sumbong ni Rixie. Makahulugang napatingin sa kanyang gawi ang kanyang ina, nakadama ng awa sa mga apo. Kahit kasi ang mga kapitbahay nila, ito din ang sinasabi sa 5 bata, anak nga daw sa buho dahil wala ngang kinagis ng ama. At sa tuwing maririnig iyon, nasasaktan si Arabel. Pero anong magagawa niya? Ibang babae ang gusto ng kanyang biyenan para kay Riz. Katulad nito ay isa ding mayaman.
Masakit man para sa kanyang gawing umalis at iwan si Riz, naging maayos naman ang kanyang buhay. Naging komportable siya kaysa noong nasa pudar ng mga Villaflor. Araw-araw ay kalbaryo. Binihisa na lamang ang kanyang anak at naghanda na makakain para sa mga ito. Ang kanyang ina naman bumalik sa patahian dahil may 5 sako itong pa-order ng basahan. Pagdating ng kanyang kapatid galing school, tsaka siya nagpaalam sa mga anak na pupunta ng patahian. Sanay naman na ang mga ito't naiiwan niya kay Polly dahil kailangan niyang tulungan ng kanyang ina. Kailangan niyang kumayod. Nakakain naman na ang mga bata at matutulog na lamang. Kung minsan nga madaling araw na silang nakakauwi, wala namang problema dahil walking distance lang naman sa bahay. Anak, hindi ka ba naaawa sa mga bata? Kung magpakasal ka na lang kaya kay Terence, mabait naman yun at seryoso sa buhay. Isa pa, katulad lang natin na mahirap lang. Suhestyon ng kanyang ina habang pauwi sila galing patahian. Nilakad lang nila pauwi dahil wala naman ang masakyan sa ganoong oras. Nagbibiro ba kayo, inay? Si Terence na anak ni Aling Trinidad matapobre din yun. Tsaka buti sana kung isa lang ang anak ko. Baka sabihin ng mga kapitbahay na iniatang ko na kay Terence ang responsibilidad ng ama nila. Ayokong may marinig. Pagod na saad ni Arabel. Bumuntong hininga naman ang kanyang ina. Kung ganoon, para mo na ring sinabi na okay lang mabuli ang mga bata. Kahit na hindi sila naghahanap ng ama, nararamdaman kong gusto rin nila. Sabi ng kanyang ina. Naku inay, wag niyo na hong problemahin pa yun. Ang mahalaga sa akin ngayon, hindi nagugutom ang mga anak ko. Wala sa plano ko ang pag-aasawa, lalo na't kasal pa ako kay Riz. Katwira ni Ara, napaisip naman ito. Sa bagay anak, hayaan mo na't masasanay din ang mga apo ko. Balang araw, matatanggap din ng mga ito na wala talaga silang ama. Sa huli ay sumang-ayon na lang ang kanyang ina sa kanyang naging desisyon. Samantala si Riz, patuloy na pinapahanap ang kanyang asawa. Ang sabi ng kanyang ina, pera lamang ang habol sa kanya ni Ara. At nang bigyan ito ng 1 milyon ay tinanggap iyon ng babae. Tinangay pa nito ang mamahaling kwintas ng kanyang ina na ipinamana pa ng kanyang abuela rito. Ngunit hanggat hindi niya nakakausap si Arabel, hindi siya naniniwala. Umaasa siyang balang araw, makikita pa ang asawa at maririnig niya ang side nito kung bakit siya nito iniwan. Arabel, miss na kita. Magpakita ka. Malungkot na pinagmamasdan ni Riz ang larawan ng asawa sa kanyang cellphone. Bago tinungga ang laman ng hawak na bote. Ilang sandali pa, nakaramdam ng antok ang lalaki. Napangiti naman ng 2 babaeng nakasilip sa silid ni Riz. Si Doña Mercedes at Digna. Nilagyan ito ng pangpatulog ang alak ni Riz. Para bukas pagising ng lalaki, may pananagutan na ito kay Digna. Digna iha, ayokong papalpak ka pa sa pagkakataong to. Abala ngayon ang anak ko sa paghahanap sa Arabel na yon. Oras na makita niyang babaeng yon, wala na kayong pag-asa pang dalawa. Kaya dapat mo nang gawin ang lahat ng dapat mong gawin para maikasal kayo ng anak ko, okay? Nakangiting sabi ni Doña Mercedes kay Digna. Ngumiti naman din ang babae. Tita, ready na po ako. Nakangiti rin ang babae. Good. Wika nito at ngumiti. Ipinagtabuyan na ni Doña Mercedes ang babae papasok sa loob ng kwarto. Naiwang nakangiti naman ang matanda. Ara, malayo pa itawag ni Ninya na kanyang kaibigan. Kaklase noong college at kasalukuyang nagtatrabaho ngayon sa isang hotel sa Maynila. Every month ito umuuwi at madalas talaga siyang pinapasyalan dito sa patahian. Kamusta? Masaya niya itong sinalubong. Abot tenga ang ngiti nito at hinawakan pa ang kamay niya. May good news ako sa iyo, Bes. Alam mo bang hiring ngayon sa hotel na pinapasukan ko? Kailangan nila ng chambermaid. Mag-apply ka na dahil malaki ang sweldo. Di hamak na doble sa kinikita mo dito sa patahian. Sabi nitong nanatili ang ngiti sa labi. Natigilan si Ara habang nag-iisip bago napatingin kay Ninya. Iiwan ko ang mga anak ko para lang magtrabaho. Wala sa sariling saad niya. Natural, malalaki na ang mga anak mo. Nag-aaral at kailangan mong kumayod. Ano, itatawag ko na ba kaagad sa supervisor ko? Bukas na luluwas ka para mag-apply.
Pangihikayat ni Ninya. Binawi niya ang kamay na hawak nito at tulalang nag-isip. Ayaw niyang mawalay ang kanyang mga anak. Baka hindi rin siya makapagtrabaho ng maayos kapag nasa malayo ang quintuplets. Pag-iisipan ko muna. Nag-aaral na ang mga anak ko, walang mag-aasikaso. Problema ba yun? E di yung anak ni Manang Carmen ang pakiusapan mong mag-alaga. Di ba nga hindi na nag-aaral yun ng high school dahil walang pera? Yun na lang, sasamahan pa kita. Anito sa kanya na talagang siya'y pinipilit. Pag-iisipan ko muna, kawawa naman yung mga anak ko. Bahagyang nalungkot si Arabel, hindi niya talaga kayang iwan ng mga anak niya. Okay, pag-isipan mo muna. Pero Bes, huwag mong patagalin ha. Aninin niya na hindi rin nagtagal dahil may aasikasuhin pa daw ito sa bahay. Nakita niyang nilapitan nito ang kanyang ina na nasa di kalayuan at abalang nagsasalansa ng mga basahan. Habang si Arabel nag-iisip sa sinabi ng kaibigan. Nilapitan naman siya ng kanyang ina pagkaalis ni Ninya. Nakita niyang may pagtutol sa reaksyon nito. Balak mong bumalik sa Maynila? Pag-iisipan ko pa, Honay. Anong plano mo sa mga bata? Wala na nga maiiwan mo rin. Maawa ka naman sa mga apo ko, Arabel. Kahit mahirap lang ang buhay natin noon, nakita niyo naman na hindi ko kayo iniwang magkakapatid. Nagsikap ako nang mawala ang ama ninyo. Kaya kung maaari, wag mo ring iwan ng mga bata. May halong pakiusap ang sinabi ng kanyang ina. May punto ang kanyang ina sa sinabi nitong wala nang ang ama, iiwan pa niya. Pero tama din naman si Ninya. Lumalaki ang mga bata. Nag-aaral pa si Polly at hindi ganoon kalaki ang kinikita nila sa patahian dahil nga nagkakautang pa siya sa kanyang kapatid na nasa abroad. Sa huli, nakapagdesisyon si Arabel na tanggapin ang trabaho na sinasabi ni Ninya at isasama na lang niya ang kanyang mga anak kung sakaling pumayag ang anak ni Aling Carmen na kunin niyang mag-aalaga si Belen sa mga anak niya. Susweldohan niya na lang ito. Baka kapag nasa Maynila na sila, makaipon na din siya at mabayaran ng ibang utang sa kapatid. Kung iyon ang desisyon mo, anak, basta sinasabi ko sa'yo, wag na wag mong pababayaan ang mga apo ko. Pumayag naman ang kanyang ina sa naging desisyon ni Ara. Naiintindihan naman itong mahirap ang buhay dito sa probinsya. Ang tanging hiling lamang nito, wag pabayaan ang mga anak niya. At sinabi ni Arabel na ang gagawin niyang ito ay para sa mga anak niya. At kinahaponan, pagkagaling sa patahian, dumiretso na siya kina Aling Carmen upang ipagpaalam si Belen na anak nito. Ate Ara! Nadatnan niyang naglalabas sa labas si Belen na agad iniwan upang siya'y salubungin. Belen, nandyan ba si Aling Carmen? Sakto at kadarating lang. Halika, pasok. Inay! Inay! Nandito si Ate Arabel! Excited ang boses ni Belen. Oh, napadalaw ka, Arabel. Kasama mo ba ang mga bata? Galing naman sa kusina si Aling Carmen. Hindi po, may sadya lang sana ko sa inyo na napaka-importante. Napatingin siya sa gawin ni Belen na nakikinig lang. Inanyayahan naman muna siyang umupo ni Aling Carmen. Wala naman siyang balak magtagal kaya sinabi kaagad ang sadya niya. Maynila ate, payag ako kahit walang sweldo basta makarating lang ako ng Maynila. Tuwang-tuwa at excited si Belen nang marinig ang sinabi niyang kukunin itong mag-aalaga ng kanyang mga anak sa Maynila dahil magtatrabaho siya sa isang hotel. Kahit si Aling Carmen ay natuwa. Teka lang Ara, seryoso ka bang iiwan ng ina mo dito? Tanong ni Aling Carmen. Nandiyan naman po si Polly at nag-usap na rin kami ni Inay. Kaya kung papayag ho kayo, bukas na bukas, isasama ko ho si Belen sa Manila. Huwag ho kayo mag-alala, bibigyan ko po siya ng sweldo kada buwan. Saad naman ni Arabel. Inay, pumayag ka na. Wala naman akong ginagawa dito. Heto nga't naiinip na ako. Pangungulit ni Belen. Lumapit pa sa ina't inalug-alug ito dahil tila ba nag-iisip ito. Bukod kay Belen, ay may dalawa pa itong anak na kapwa nag-aaral ng elementary. Ang asawa ni Aling Carmen naman, namamasada lang ng tricycle. Matyaga naman siyang nag-aantay ng desisyon nito. Nag-iisip pa ito na sa huli, pumayag din naman, kaya tuwang-tuwa si Belen na makakarating na ng Maynila. At sinabi niyang pumunta na lang sa kanya bukas ng umaga, dala ang mga gamit nito, dahil may aasikasuhin din siya at ang kanyang mga anak. Abot-abot ang paalala ng kanyang ina kinagabihan habang nag-iimpake siya ng kanilang mga gamit.
Tinawagan niya na lamang si Nina na pumayag ng kanyang ina, kaya luluwas na sila bukas. Inay, hindi ko po pababayaan ng mga anak ko. Alam naman niya na bukod sa nag-aalala ito, mamimiss din ng kanyang ina ang mga bata at nauunawaan niya ang kanyang ina. Sa Maynila ay wala silang poproblemahin sa tirahan dahil libre daw iyon ng kanilang boss. Agad niyang itinawag ni Nina ang pagdating niya, kaya kinabukasan, maaga pa'y nakahanda na ang kanilang mga gamit. Yakap-yakap ng kanyang ina at kapatid ang 5 bata. Ate, pwede ba kaming pumasyal doon ni inay? Ngayon pa lang namimiss ko na mga pamangkin ko. Mangiyak-ngiyak si Polly. Tumango siya bago ito niyakap. Huwag mong pababayaan si inay. Tulungan mo sa patahian, okay? Palagi ko kayong tatawagan. Opo ate, mag-iingat kayo doon. Minsan pa nitong niyakap ang mga anak niya. Siya naman, binalingan ng ina at niyakap. Excited ang mga bata sa pag-alis nila. Kasing excited ni Belen na makakakita ng Maynila. Dahil bukod daw sa nakakaganda ay marami pang gwapo. At hayun na nga, sumakay na sila ng jeep na maghahatid sa kanila sa terminal ng bus. Sa umagang iyon, kausap ni Riz ang agent na inutusan niya upang hanapin si Arabel. Secret marriage ang naging setup nila ng asawa noon kaya hindi niya na-meet ang magulang nito. Ang balak sana niya, umuwi sila ng probinsya nito at doon magpakasal sa simbahan kapag nagkaanak na silang dalawa para sorpresahin ng ina nito. Ngunit hindi pa man natutupad ang pangarap nilang dalawa, iniwan na siya ni Arabel sa hindi niya malaman na rason na hindi man lang nito binigyan ng linaw ang lahat sa kanya. Kung sana, kinausap mo na siya bago ito umalis. Mahal na mahal niya ang babae higit kanino man at handa siyang talikuran ng lahat ng mayroon siya para rito. Riz, ang daming babae. Bakit ang Arabel pa na iyan ang pinili mo? Sige nga, paano mo maipagmamalaki at maiyaharap sa mga kakilala mo ang isang katulad niya? Pinag-aral kita sa prestihiyosong eskwelahan para lang suwayin ako. Hindi nararapat para sa iyo ang babaeng yan. Ganito ang naging reaksyon ng kanyang ina noong ipakilala niya si Arabel at iharap dito. Nadurog ang puso niya nang mabilis na tumakbo palabas ng bahay si Arabel dahil sa hiyang nararamdaman sa mga binitiwang salita ng kanyang matapobreng ina. Agad naman niyang hinabol si Arabel at nang maabutan sa labas ay kanyang niyakap. I'm sorry Arabel. Nakita niyang umiyak ang babae, ngunit walang namutawi sa labi nito. Naghimagsik ang kanyang kalooban sa ginawa ng kanyang ina. Bakit hindi nito matanggap ang babaeng mahal niya? Aalis na lang ako, Riz. Tama ang mami mo, sino ba naman ako? Pasensya ka na. Akma sana siya nitong tatalikuran pero pinigilan niya ito sa kamay. Wait for me here. May kukunin lang ako sa kwarto. Habang pinapahid ang luha ni Ara ay saad niya tsaka tumalikod. Nadatnan pa niya sa sala ang kanyang ina at masama siyang tiningnan. Mabuti naman kung umalis na ang babaeng yon. Hindi ko siya matatanggap sa pamamahay ko, Riz. Hindi siya kumibo at dumiretso sa kanyang silid. Kumuha ng bag at naglagay ng kanyang importanteng gamit bago muling lumabas ng kanyang kwarto. Sa salay na patayo ang kanyang ina pagkakita sa kanyang may dalang bag. Riz, anong ibig nitong sabihin? Napatayo ang kanyang ina. Nanlalaki ang mga matang nakatingin sa kanya. Hindi siya umimik at tuloy-tuloy lamang sa labas pero hinarang siya nito. Aalis ka? Ipagpapalit mo ko sa babaeng walang kwentang yan. Inis na sabi nitong dinuro ang babaeng umiiyak sa di kalayuan. Walang sagot mula sa kanya na tinalikuran ito. Nilapitan niya si Arabel. Okay fine, tatanggapin ko ang babaeng yan dito sa pamamahay ko. Huwag ka lang umalis, Riz. Sigaw ng kanyang ina pero hindi iyon ang kanyang nais marinig. Nasaktan na nito ang damdamin ni Arabel. Ang nais niyang marinig mula rito, humingi ng tawad sa babaeng mahal niya. Apologies to Ara is enough, Mama. Saad niya sa ina na ikinalaki ng mga mata nito. Kahit si Arabel ay natigilang nakatingin sa kanya. Nilapitan niya ito nang hindi magsalita ang kanyang ina. Ibig sabihin, hindi ito sincere sa paghingi ng tawad sa kanya. Kaya wala nang rason pa para siya ay manatili. Pinahid niya ang luha ni Arabel at ipinangakong hindi na makakarinig pa ng kahit na ano mula sa mapanghamak niyang ina. Okay, fine Arabel. Patawarin mo ko sa mga lahat ng mga sinabi ko sa'yo.
Halos nasa labas na sila nang magsalita ang ginang. Nagmamadaling lumapit sa kanila at hinawakan sa kamay si Ara habang humihingi ng tawad. Bahagya itong naluluha. Napatingin si Arabel sa kanya. Hinayaan niya itong magdesisyon. Alam niya namang hindi siya kayang mawala ng kanyang ina dahil siya lang ang maaasahan nitong mag-aasikaso ng kanilang negosyo. Pero sadyang napakabuti ng puso ni Arabel dahil nagawa nitong patawarin ng kanyang ina. Tuwang-tuwa pa ang mami niya na niyakap si Arabel at nagpasalamat. Isa pa'y wala na rin naman itong magagawa dahil kasal na sila nito. Kaya naging maayos ang trato nito simula noon sa kanyang asawa. Pero wala pang 3 buwan silang nagsasama ni Arabel ay iniwan na siya nito at patuloy siyang naghahanap sa babae magpahanggang ngayon. Umaasa na balang araw magbabalik ito sa kanya. Tinanguan niya ang agent matapos nitong sabihing wala pa ring lead kung nasaan si Ara ngayon. 6 na taon na ang nakalipas. Kamusta na kaya ito ngayon? Malungkot siyang tumango at sinabing hindi tumigil sa paghahanap sa babae. Nangako naman itong hindi titigil, makita lamang si Arabel. Nang makaalis ito, siya namang pagdating ni Digna sa kanyang opisina. "Hi sweetie!" Akma sana siya nitong hahalikan pero mahigpit niyang pinigilan ng babae sa braso. "Riz, nasasaktan ako!" Reklamo nitong bahagyang nakangiwi. "Sinong nagbigay sa'yo ng karapatan na pumasok sa opisina ko? Get out of my office now!" Sigaw niya sa babae na tinuro ang pinto pero hindi nagpatinag ang babae. "Nandito ako para ipaalala sa'yo ang nangyari sa atin last night. At nandito ako para sabihin sa'yo na gaganapin ang engagement party natin bukas ng gabi." Marahas siyang napabuntong hininga. "Baka nakakalimutan mo that I'm still married. And besides, there's nothing happened between us. Alam kong nilagyan mo ng pangpatulog ang inumin ko. And I know also this is your plan." Inis niyang saad na pinanlisikan ito ng mga mata. "Wala akong pakialam sa sasabihin mo, Riz. Si dad at mom na ang bahala sa'yo once na hindi mo panagutan ang ginawa mo sa akin." Lumapit ito sa kanya at dinampian pa siya ng halik sa pisngi bago pa kending na tumalikod. "Bye, sweetie." Malandi pa nitong sabi. Galit niya itong sinundan ng masamang tingin. Inis siya sa ina dahil alam niyang isa ito sa gumawa ng paraan upang siya'y ma-set up. Masigit niyang kailangan na matagpuan si Ara bago pa siya ikasal ng sapilitan kay Digna. "You are Arabel Magallanes, right?" Isang lalaking may baritonong boses ang nasa harapan ni Arabel ngayon na siyang nag-i-interview sa kanya. Nakangiti, labas ang pang-commercial nitong ngipin, naka-business suit at mukhang mabango. Kahapon pa siya nagpasa ng resume at pinabalik siya ngayong araw para sa interview. At ang boss niya mismo ang nag-interview sa kanya, ang CEO mismo ng hotel na kanyang papasukan. "At kayo naman po si Mr. Benedicto Laurencio?" Pagtatama niya sa pangalan ng kanyang kaharap. Siyempre nakangiti si Arabel, naka-formal outfit at napakaganda ng babae. Bagay na bagay ang pagkakapusod ng buhok nito at nilagyan ng ribbon. Sa unang tingin, iisiping wala pa itong anak. Balingkinita ng katawan at napakakinis, bagaman hindi ganoon kaputi. Kaya nga ganito na lang itong titigan ng lalaking kaharap. "Pwede ba ang Benedict na lang ang itawag mo sa akin? Pakiramdam ko kasi kapag Mr. Laurencio, ang tanda ko na." Ito mismo ang natawa sa sinabi. "Sige po, Sir Benedict." Tango ni Ara. Tumikhim ito bago pinasadahan ng tingin ng kanya mga ipinasang papel. Hawak iyon ng lalaki. "Well, nabanggit sa akin ni Nina na isa kang single mom. You're handedly raising your children alone. Hindi ka ba nahihirapan?" Tanong nito na medyo seryoso ang muka. "Naku sir, kung hirap lang ang pag-uusapan, hindi ko po masabi pero masaya akong kasama ang mga anak ko. Sila po talaga ang inspirasyon ko." Matagal siya nitong tinitigan na tila ba sa titig nito, malalaman ng lalaki ang hirap na pinagdaanan niya sa 5 taong pagpapalaki sa kanyang mga anak mag-isa. Hindi alam ni Arabel kung dahil sa awa para sa kanya ni Mr. Laurencio, kaya wala nang marami pang interview sa kanya. Matapos sabihin kaya niyang gampanan ng maayos ang trabaho. Agad nitong sinabi na mag-report siya ng maaga bukas para sa orientation, then magsisimula na siya ng trabaho. "Talaga sir? Tanggap na ako?" Hindi makapaniwala si Ara.
Ngumiti ito at tumango. Thank you sir, thank you po. Paulit-ulit niyang saad na emosyonal. Sa labas, masaya siyang sinalubong ni Ninya. Ara, anong balita? Excited siya nitong tinanong paglabas niya ng opisina ni Mr. CEO. Bes, tanggap ako. Masaya nitong niyakap si Ninya. Yes, magkakasama na tayo sa trabaho, Bes. At nagtatatalon sila sa tuwa. Naghahagik-gikan. Hindi alintana ang mga nag-aantay ng interview na naroon at nakatingin sa kanila. Ang iba'y napapangiti at nahahawa sa masayang tawa. Halika, mag-celebrate tayo. Pasalubungan natin ng Jollibee ang mga bata. Libre ko, total wala ka pang trabaho. At masaya silang lumabas. Habang patungo sa isang fast food chain, itinuro na sa kanya ni Ninya ang mga rules and regulations sa loob kahit na mag-a-attend naman siya bukas ng orientation. Sa bahay, masayang sumalubong ang 5 bata at tuwang-tuwa pagkakita sa pasalubong nilang Jollibee. May kanya-kanyang sumbong ang 5 bata, pero ang kagandahan sa mga ito, hindi nag-aaway-away ang magkakapatid. Dahil maalaga ang 3 lalaki niyang anak, handang masaktan kapag may nang-aapi sa 2 niyang babae. Iisang apartment ang tinitirahan nila ni Ninya, at ang kagandahan, libre sa upa. Ang tanging babayaran lang, tubig at ilaw, kaya hindi niya pinoproblema ang bayarin sa bahay. Nasa isang compound sila at ang mga kwarto may nakaukupa na. Lahat ng nandito, employee sa iba't ibang branch ng hotel. Maswerte sila dahil malapit lang sila sa pinapasukan. Dahil ang ibang malayo, nagtsatsagang mangupahan. Agad niyang ibinalita sa ina na natanggap siya sa trabaho at start na bukas. Natuwa ito at nagpasalamat. Sinabi ng ina na kumuha ito ng 2 katuwang sa patahian dahil marami daw gagawin. Si Polly naman nangakong tutulungan ng ina kapag nakalabas ito ng eskwelahan. Kinabukasan, maagang bumangon si Arabel upang asikasuhin muna ang mga anak dahil ililipat niya ito ng school. Mabuti at nagkataong nasa tapat lang ng kanilang apartment ang eskwelahan kaya hindi na mahihirapan pa si Belen na maghatid sundo sa mga bata. Hindi na rin kailangan pang mamasahe. Good morning. Grabe ang aga mo. Nakaligo ka na kaagad. 9:00 kaya ng umaga ang pasok natin. Hello? Punasa kanya ni Ninya, nakalalabas lang galing sa kwarto. Samantalang siya, napakain ng quintuplets ng agahan at kasalukuyang pinaliliguan ni Belen sa banyo. Enrollment kasi ngayon ng mga bata, kaya aasikasuhin ko muna bago ako pumasok sa trabaho. Aba, sasama na ako no? Nagmamadali itong kumilos upang maligo. Nagtimpla muna ng kape. At bago nga pumasok sa kanyang trabaho si Arabel, ay naisaayos niya na muna ang kanyang mga anak. Hapon ang pasok ng mga ito at 3 oras lang naman. Sabi ni Belen ay kayang-kaya nitong alagaan ng 5 bata, lalo at mababait naman, madaling sawayin tsaka independent. Si Rixie at Slade ayaw ng pinaliliguan dahil malaki na daw ito. Ang 2 babae marunong nang magligpit ng kalat sa kwarto. Marunong magwalis. Maaga niyang tinuruan ng mga anak sa probinsya pa lamang, lalo't madalas nawala siya. Kaya natutuwa siya sa mga ito. Pagdating sa trabaho, nag-attend muna ng orientation si Arabel bago nagsimulang magtrabaho. Sa 10th floor na siya na-assign at may 5 kwarto na kailangan niyang panatilihing malinis. Kaya naman, agad nang nagsimula si Ara sa kanyang trabaho. 9:00 ang pasok nila ni Ninya sa umaga hanggang 6:00 ng gabi. Saktong 8 oras. Diretso na sila kaagad sa bahay at kahit pagod naglalaba siya, si Ninyang nakatoka magluto. Inaaraw-araw niya ang mga hinuhubad ng 5 bata para hindi siya mahirapan. Sa unang araw hanggang sa 1 linggo sila nag-adjust sa bagong tinitirhan at bagong takbo ng buhay. Hanggang sa unti-unting nakasanayan ng mga bata, nakikita niyang nakikipaglaro ang kanyang mga anak sa bagong kapitbahay. Samantala si Riz, pag-uwi ng gabing yon, nadatnan niya si Digna kasama ang magulang nito na nag-aantay sa kanya. Ang kanyang ina naman nasa kabilang bahagi ng sofa. Pagpasok niya sa main door, napatingin ang lahat sa kanya. Si Digna ay napangiti, excited sa kanyang pagdating. Ngunit tila walang nakita si Riz na tuloy-tuloy sa hagdan upang pumanhik sa kanyang silid. Riz! Sigaw ni Doña Mercedes
na nagpatigil sa paghakbang ng lalaki. Kanina ka pa namin inaantay dito. Pagkatapos tatalikuran mo lang kami? Galit ang boses ng kanyang ina. Masama din itong nakatingin dito. Nahinto sa pag-akyat ng hagdan si Riz at disappointed na lumingon sa kanyang ina. Hanggang kailan ito ipagpipilitan sa kanya si Digna? Riz, panagutan mo ang anak ko. Kundi sisiguraduhin kong babagsak ang negosyo ninyo. I'll assure you that. Madiin ang boses ni Mr. Salvador na ama ni Digna. Bahagyang ngumiti si Digna dahil alam niyang hindi gugustuhin ni Riz na bumagsak ang kumpanyang pinaghirapan ng ama nito. Do you really know what your daughter doing, Mr. Salvador? Puno ng sarkasmo ang boses ni Riz na diretsong humarap sa lalaki. Napairap naman si Digna nang tingnan ito ng ama. Anong ibig mong sabihin? Asik na tanong ng lalaki. Ang mami ni Digna tahimik lang na nakikinig. Ang mami naman ni Riz gustong-gusto nang sumabad. Nilagyan niya ng pangpatulog ang inumin ko. Then she slept in my room. She touched me. And now claiming that something happened between us para pakasalan ko siya. Do you want me to file charge against your daughter? Galit na tanong ni Riz kay Mr. Salvador. Hindi na siya makapagtimpi. Watch your words, iho. Hindi ganun ang anak ko. Sigaw ni Mrs. Salvador na galit na nakatingin sa kanya. Binalingan niya ang ginang. At anong tingin niyo sa ginawa niya sa akin? I'm a married person at pinipilit niyang pakasalan ko siya. Pwes, i-divorce mo ang walang kwentang babaeng yon. Galit na sabad ng kanyang ina. Mas lalong napangiti si Digna sa pagtatanggol ni Doña Mercedes sa kanya. Tama! Ano man ang ginawa ni Digna ay nangyari na. Wala ka nang magagawa pa. Either you like it or not, you need to marry her. Sumisigaw na sabi ng ama ni Digna. Kahit anong katwiran ang gawin ni Riz, wala siyang panalo sa mga ito. Ngunit anumang pilit na gawin ng mga ito sa kanya, wala rin siyang pakialam. Hindi niya pakakasalan ng babae. I'm sorry, Ma'am. I'm sorry, Mr. Salvador. Pero hindi ko mahal ang anak niyo. Kahit pilitin niyo pa ako, wala kayong magagawa. Pagkasabi noon, tinalikuran ni Riz ang mga ito. Riz, bumalik ka dito! Hinabol naman siya ng kanyang inang galit na galit. Naabutan siya nito sa kanyang silid. Kailan ka pa naging bastos, Haris? Mas kinakampihan mo pa ang babaeng mukhang pera na yon kaysa kay Digna na masigit na nararapat para sa'yo. Umalingaw-ngaw ang boses ni Donya sa loob ng kanyang silid. Nahilot niya ang sentido. Sumasakit ang kanyang ulo sa mga ito. Galing siya sa trabaho. Ang dami niyang ginawa kaya gusto sana niyang magpahinga. Pagod na siyang umasang magkikita pa sila ni Ara. Pero patuloy niyang pinaniniwala ang kanyang sarili na mahal pa rin siya ng babae. At ngayon niya ito higit na kailangan. Mom, please, leave me alone. Mahinang usal niya na tila pagod na pagod. Ayaw niya ng kausap. Ayaw niya nang makarinig pa ng kahit na ano about kay Digna. Naririndi siya. Nararamdaman marahil ng kanyang ina na nagtitimpi siya ng galit kaya kumalma ito. Okay, mag-usap tayo mamaya. Pero hindi pa tayo tapos, Riz. Marahas na napasuntok sa pader si Riz nang tuluyang makalabas ang kanyang ina. Wag niya lang malalaman na may kinalaman ito sa pag-alis ni Arabel. Dahil pag nagkataon, hinding-hindi niya ito mapapatawad. Kinaumagahan, paglabas ni Riz sa kanyang kwarto, nadatnan niya si Digna sa kusina na naghahanda ng breakfast. Anong ginagawa ng babae rito? Good morning, Riz. Matamis itong umiti sa kanya. I made your breakfast. Nang akmang lalapit ay lumayo na siya rito. Manang, tawag niya sa maid kaysa pansinin ang sinabi ng babae. Ni ayaw niya itong makita. Mabilis namang lumapit ang kanyang tinawag. Ang totoo, pinaalis ito ni Digna kanina sa kusina at nais nitong mag-prepared ng almusal para kay Riz. Hindi pa man ikinakasal ang dalawa, ipinapakita na ng babaeng mabuti itong asawa. Manang, ikaw ang gusto kong mag-prepare ng almusal ko. Nakatango si Manang. Riz, no need. May ginawa na ako para sa'yo. Eto, masayang naghain si Digna. Umupo sa harapan ng mesa si Riz pero hindi pinansin si Digna. Manang, tawag ni Riz, tsaka pa kumilos ang babae pero pinigilan na naman ito ni Digna. Tiningnan ng masama. Riz, bakit ba pinahihiya mo si Digna?
Alam mo bang pinaghirapan niyang mag-prepare ng almusal para sa'yo? Pagkatapos ayaw mong tikman. Galit na sabi ni Doña Mercedes kay Riz. Mami, okay lang. Maybe nahihiya pa sa akin si Riz. Pero don't worry, araw-araw kong nandito para ipagluto siya ng almusal. Nakangiting sabi ni Digna. Minsan nawawala na ng respeto si Riz sa kanyang ina. Maging sa babaeng ito dahil na rin sa ipinapakita ng mga ito sa kanya. Mami na ang tawag nito sa kanyang ina. Gayong hindi pa sila na ikakasal at wala siyang balak na pakasalan ito. Sa halip na magsalita ay tumayo na lamang. Riz babe, saan ka pupunta? Pwede mo bang tikman man lang tong niluto ko please? Habol ni Digna na nabuwal at nagkunwaring nawalan ng malay para lang maagaw ang atensyon ni Riz. Digna! Tarantang sigaw ni Doña Mercedes nang mabuwal sa sala ang babae. Nahinto sa paglalakad si Riz at nakita niyang nakahiga na sa carpet na sahigang babae. Habang ang kanyang ina natatarantang pilit ginigising ang babae. Riz, dalhin natin sa hospital si Digna. Napabuntong hininga si Riz at walang nagawa kundi buhati ng babae at dalhin sa kanyang kotse upang isugod ito sa hospital. Si Digna naman, nagdidiwang ang kanyang kalooban nang buhatin ito ni Riz na may pag-aalala para sa kanya. Sa loob ng isang buwang trabaho ni Arabel, hindi niya akalaing mapopromote siya. As in sa araw na yon, ginawa siyang assistant ng kanyang amo na si Mr. Benedict Laurencio. Dahilan nito, nag-resign ang assistant ng lalaki at kailangan na nito sa mga oras na iyon. Kaya naman sa buong maghapon, kasama siya ng lalaki sa bawat meeting. Masaya naman niyang ibinalita kay Nina nang lumabas sila ng trabaho. Wow ha, parang may something talaga kay sir. Kasi mas matagal akong employee kaysa sa'yo, pero the fact na mas kinuha kanyang assistant over me. Nilagyan ng arte ni Nina ang boses nitong nagtatampo, kaya natawa si Ara. Alam niyang masaya ang kaibigan para sa kanya dahil mas kailangan niyang dagdag sweldo para sa kanyang quintuplets. Mabait si sir, kahit na noong ini-interview niya pa lang ako. Nakangiti niyang sabi. Sabay silang naglalakad pa uwi ng kaibigan. Balak nilang dumaan sa grocery na madadaanan pa uwi kaya hindi na sila sumakay pa. Mamaya na lang paglabas nila ng department store. Sa akin din naman mabait si sir. Kaya nga ine-expect ko naliligawan niya ako. Pero tanggap ko ng mas maganda ka kaysa sa akin. Kairap nitong sabi. Huwag mong lagyan ng mali siyang pagiging mabait niya sa akin oh. Baka mamaya niyan may girlfriend pala si sir at pagsilosan pa ako. Itinukod nito ang hintuturo sa baba at saka ito nag-isip. Eto, secret lang natin ha. Si sir nga daw kasi dapat ikakasal na yan sa girlfriend niya dati. The problem is, hindi daw sumipot. Hindi ko alam ang reason. So na heartbroken ata siya. Kaya until now, wala pang jowa. Natatakot na masaktan. Nakadama siya ng awa para sa mabait na amo. Baka hindi pa ready ang babae. Naisip niya Arabel, pero hindi niya na isinatinig dahil wala naman siyang pakailam sa love life nito or sa buhay nito. At sa tingin niya, mataas ang standard ng amo sa babae. Bukod sa gwapo, mayaman kasi ang kanyang amo. Tumagal sila ni Nina ng kalahating oras mula sa grocery bago nakalabas at nag-abang ng taxi. Sa mga sandaling yon, galing ng opisina si Riz habang nagmamaneho nang mag-aya si Digna na dumaan sa supermarket. Wala na siyang magawa kundi magsunod-sunuran sa mga magulang ni Digna. Nang lumabas ang medical examination nito ay heart disease ang findings ng doktor sa babae, kaya nawalan ito ng malay sa bahay. Bawal ma-stress ang babae, mapagod masaktan at kahit na anong mabigat na emosyon. Kaya heto, napipilitan si Riz na pakasalan ng babae kahit nalabag sa kanyang kagustuhan. Nag-file na rin siya ng divorce para sa kanila ni Arabel. Naisip niyang magagawa niya rin kalimutan ng babae balang araw. Habang nagpapark sa tapat ng isang supermarket, nahagip ng kanyang paningin si Arabel. Hindi siya makapaniwalang nakita ang babae. Mabilis siyang bumaba ng kotse at hinabol ang babaeng patawid sa kabilang daan. Hindi siya maaaring magkamali. Sa loob ng 6 na taon, hindi nawala sa isip niya ang mukha ng babae. Riz, where are you going? Habol na tanong ni Digna sa galit na boses. Nakalimutan niyang may kunwarian pala siyang sakit upang mapilitan siyang pakasalan ni Riz. Kinuntsaba ng kanyang amang doktor na sumuri sa kanya
upang baguhin ang kanyang medical test. At napaniwala lang naman nila ang lalaki na may sakit siya sa puso. Simula noon, naging maayos ang trato ni Riz sa kanya. At heto nga, ikakasal na silang dalawa kapag naaprubahan ng divorce paper ng mag-asawang Riz at Arabel. Ara! Habol na sigaw ni Riz nang makitang pasakay na ng taxi si Arabel at ang kasama nito. Ngunit nilamon lamang inang hangin at hindi narinig ang lalaki. Nagkukumahog na nagpara ng taxi si Riz at pinasundan ng sinasakyan na taxi ng asawa. Wala itong pakialam na iniwan ng sariling kotse at si Digna na galit na galit. Manong, bilisan niyo pa ho. Utos ni Riz na nagkakandahaba ang leeg sa pagsunod ng tanaw sa taxi na kanilang hinahabol. Si Digna naman nagpapapadyak sa inis na agad tinawagan si Mrs. Villaflor upang magsumbong. Katulad ng inaasahan ng babae, galit na galit ito sa anak kaya tinawagan kaagad ng Donya ang anak nitong si Riz. Inis na gustong mapamura ni Riz nang bigla silang itinirik sa daan habang papalayo ang taxi na sinasakyan ni Arabel. Sir, pasensya na. Naubusan ako ng gasolina. Kakamot-kamot ng ulo ang taxi driver na nilingon siya. Pauwi na daw pala ito kanina ng kanyang parahin. Dali-daling bumunot ng buong 1,000 ang lalaki at iniwan sa upuan agad lumabas. Desperadong hinabol nito ang taxi na sinasakyan ng babae dahil wala itong masakyan. Ara! Sigaw ni Riz habang mabilis na sinusundan ng taxi. Pero inubos niya na ang lakas at ginamit ang pinakamabilis na pagtakbo, ngunit hindi niya nahabol ang taxi hanggang sa tuluyang mawala ito sa paningin niya. Pagod siyang napahinto at matindi ang kanyang panghihinayang sa pagkakataong makita at makausap ang babae. Napakatagal niyang naghintay, ngunit bigo siya. Kulang na lang mapaluha si Riz sa pangungulila sa asawa. Pero kasabay nito ang isang pag-asa na nasa malapit lang sa lugar na iyon si Ara. Wala siyang choice kung hindi ang umuwi na lamang, tsak na nakauwi na rin si Digna. Pagdating sa bahay, galit siyang sinalubong ng marahas na sampal ng kanyang ina. Tsaka niya lang napansin na nakaupo sa sofa si Digna at halatang inaantay siya. Tumayo ito't siya'y nilapitan. Riz! Alam mo bang muntik na akong atakihin sa ginawa mong pag-iwan sa akin kanina? Galit nitong sigaw pero kinalma ng kanyang ina dahil makakasama daw ito kay Digna. Sinulyapan niya ang babae. Kasalanan ko pa rin ba kung sakaling inatake ka? Oo, kasalanan mo. Bakit mo ba hinahayaang sumama ang loob ko, Riz? Nangako ka kay Dad na gagawin lahat ng gusto ko. Hindi siya kumibo. Naiinis siya sa mga pangyayari. Akala ba nito gusto niyang magpakasal sa babaeng to? Nakita ko si Arabel kaya sinundan ko siya. Alam mo na ang dahilan kung bakit. Kapwa ng laki ang mata ni Digna at Doña Mercedes sa narinig mula sa kanya. Hindi inaasahan ang kanyang sasabihin. Anong dahilan, Riz? Sabihin mo sa akin. Galit pa rin si Digna. Bumuntong hininga ang tinanong. Dahil tuluyan na akong makikipaghiwalay sa kanya. Sagot ni Riz. Kahit na hindi talaga iyon ang nilalaman ng puso niya. Katunayan, nasasabik siyang makita ito kanina at makausap. Napangiti naman si Digna at lumapit kay Riz. Thank you, babe. Akma sana itong yayakap pero tumalikod na ang lalaki at nagpaalam na magpapahinga na. Napasimangot naman ng babae, ngunit inalo ito ni Doña Mercedes at sinabing ang mahalaga magpapakasal ang dalawa kaya napangiti uli ito. Nag-decide si Digna na doon na lang matulog sa mansyon. Total ay ikakasal na sila ni Riz. Sa kwarto ni Riz, tahimik na nag-iisip ang lalaki. Hindi mawala-wala sa isip niya na nakita si Arabel kanina. Nararamdaman niyang malapit na silang magkita muli at magkasama. Ngayong napag-alaman ng nandito lang ito sa Maynila. Tumayo siya at naligo. Paglabas ng banyo, nagulat siya nang makita si Digna na nang aakit ang mga matang nakatingin sa kanya. Nakasuot ng manipis at nakadikwatro. Maganda si Digna, pero hindi niya maunawaan kung bakit nito ipinagsisiksikan ng sarili sa kanya. Gayong alam ng babae na kahit ikasal silang dalawa, imposibleng mahalin niya pa rin ito. Get out of my room! May babala ang boses ni Riz na galit. Dito ko matutulog sa kwarto mo. Ikakasal naman na tayo, so pwede na. Sabi nito at hinaplos ang matipunong dibdib ni Riz.
Pero marahas nitong pinilipit ang palad ni Digna at kulang na lang itapon niya ito sa labas. Nakalimutan niyang may sakit nga pala ito sa puso, kaya ngayon napapahawak ito sa dibdib at nahihirapang huminga. Nakaramdam ng konsensya si Riz na nilapitan at inalalayan patayo ang babae. Nangunyapit agad dito sa leeg niya at umiyak pa. Ano bang ayaw mo sa akin, Riz? Lahat handa kong gawin para sa'yo. Bakit mo ba ako sinasaktan ng ganito? Hindi na siya sumagot at dinala ito sa kabilang kwarto. Riz! Hinawakan siya nito sa kamay at hinila palapit. Nabuwal si Riz sa tabi nito at sinamantala naman ni Digna upang yakapin siya at hagkan. Saktong napasilip sa kwarto si Doña Mercedes. Natigilan bago napangiti, tsaka isinara ang pinto. Hangad niyang maging okay na ang pagkakataong iyon ng dalawa. Simula nang maging assistant ni Benedict si Arabel, naging magaan na ang kanyang trabaho. Anytime, pwede niya nang matawagan ang mga anak upang kamustahin. Kasama din siya ng boss niya palagi kapag may appointment sa labas. Katulad nila ngayon, gabi na, pasado 8:00, pauwi na sila galing sa kabilang hotel na pagmamay-ari din ng boss niya. Kumain na muna tayo sa restaurant, then ihahatid na kita pa uwi. Sabi nito na ikinalingon niya. Naku sir, wag na, nakakahiya naman po. Nahihiya ka pa sa akin, araw-araw na nga tayong magkasama. Isa pa Arabel, gusto kong mamit ang mga kids mo. Pasalubungan natin ng pagkain, okay? Tatanggi pa sana siya, pero nagturo na ito ng restaurant na kakainan nilang dalawa. Nag-text na lamang siya kay Ninya na late siyang makakauwi. Sa mga sandaling yun, nasa loob din ng restaurant ang pamilya ni Digna at si Doña Mercedes kasama ang napipilitang si Riz. Anniversary ng mag-asawa at siya'y inanyayahan. Kahit na gusto niyang tumanggi, nasunod pa rin ang kanyang ina. Inip na inip si Riz habang pinakikinggan ng kwentuhan ng mga ito. Walang kagana-ganang kumain, ni halos hindi nagalaw ang steak sa plato. Babe, are you done? Nang tumayo si Riz upang magtungo sa CR, ay tanong ni Digna. Hindi niya na sinagot yun. Nang sa pagtayo, nahagip ng kanyang paningin ang babaeng papasok sa loob ng restaurant kasama ang isang lalaki. Nakilala niya kaagad si Arabel. Nakikipagnitian pa ito sa kasamang lalaki na hindi niya inaasahang makakadama siya ng selos. Arabel! Walang pag-aalangang sinalubong niya ang dalawa upang magitla ang babaeng napatingin din sa kanya. Tulala si Ara nang makita ang lalaking tumawag sa kanyang pangalan. Biglang rumagasa ang kaba sa kanyang dibdib nang makilala si Riz. Ang lalaking pilit tinakasan dahil sa malupit nitong ina. Bigla namang napatayo si Digna pagkakita kay Arabel. Paano niya makakalimutan ng babaeng umagaw sa kanyang lalaking mahal? Lumapit si Digna kay Riz at humawak sa braso nito. Napatingin naman si Arabel sa babaeng halos yumapos kay Riz at hindi inaasahan ni Ara ang mararamdaman niya. Nag-iwas siya ng tingin dito. Medyo napanatag ang loob niya dahil may iba na si Riz. Hindi na rin naman siya interesado dito. Sir, pwede bang lumipat na lang tayo ng restaurant? Tanong ni Arabel na sumulyap sa lalaking nakatingin din sa dalawa. Sure. Sagot naman ng lalaking nagtataka ang reaksyon na nakatingin kina Riz at Digna. Mabilis na kumilos si Riz nang akmang tatalikod na si Ara at ang kasama nitong lalaki. Hindi siya makakapayag na masayang ang pagkakataong yun. Matagal niya nang hinanap ang babae at nais nang kausapin ito ng sila lamang. Ara, sandali mag-usap tayo. Hinabol ni Riz ang babae at pinigilan ng kamay. Riz! Habol ni Digna na nanggagalaiti. Napatayo ang mag-asawa sa nakitang eksena. Si Doña Mercedes naman hindi makapaniwalang nasa Maynila pa ang babaeng yun. Nagbalik ba ito para sa anak niya? Huwag na wag itong magkakamaling bumalik sa buhay ng anak niya dahil siya ang makakalaban nito. Pilit kumawala sa pagkakahawak ni Riz si Arabel, lalo na nang marinig ang babaeng sumusunod sa kanila. Bitiwan mo ko, Riz. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Habang nagpupumigla sa isaad niya. Brad, bitawan mo siya. Pilit inagaw ni Benedict ang kamay ng kanyang assistant sa pag-aalala kung sino ang lalaking ito. Brad, let me talk to my wife. Hindi ko siya sasaktan, promise. May pakiusap ang boses ni Riz kay Benedict. Napatingin ito sa gawin ni Ara. Totoo bang asawa mo to, Arabel?
Oo sir, pero hiwalay na kami. Hinila na ni Riz ang babae papasok sa loob ng kotse bago pa tuluyang makalapit si Digna at ang mami niyang nakitang lumabas ng restaurant. Tinanaw na lamang ito ni Benedict. Bagaman nag-aalala para sa assistant, may tiwala naman siya sa mukha ng asawa nito. Hingal naman sa galit si Digna na nakatingin sa humarurot na sasakyan palayo ni Riz. Ma'am, gumawa ka ng paraan. Tawagan mo siya. Hindi sila pwedeng mag-usap na wala ko. Baka akitin ng makating babaeng yun si Riz at hindi matuloy ang kasal namin. Umiiyak na nagdadrama si Digna. Napatingin si Benedict sa babae. Mukhang alam niya na kung bakit nagkahiwalay ang mag-asawa. Alam kaya ng lalaki na may anak ang mga ito? Hoy ikaw, ibigay mo sa akin ang address ng babaeng yun at makikita niya ang hinahanap niya. Nang akmang tatalikod na si Benedict, pinigilan ito ni Digna. Nakita kasi ng babae na kasama ito ni Arabel kanina. Pero walang planong ibigay ni Benedict ang address ng kanyang assistant. Hindi niya gusto ang hilatsa nito. Tila ba manggugulo ang babae. Umiling lamang si Benedict at tinalikuran ng mga ito na nagtungo lamang sa sariling kotse at binuhay ang makina. Sa bahay na lamang siya maghahapunan. Inalo naman ni Doña Mercedes si Digna sa pag-iyak dahil sa ginawa ni Riz na pagtalikod nito at sa pagkakataong yun, nakalapit na ang mga magulang ng babae. Dad, Ma'am, please gumawa kayo ng paraan na bumalik dito si Riz. Anong gagawin ko? Umiiyak ang babae na yumakap sa ina. At nakaisip naman kaagad ang mga ito ng paraan. Magkukunwaring inatake si Digna sa puso at nasa hospital kaya kailangang tawagan si Riz upang pauwiin. Habang si Riz, mabilis na seryosong nagmamaneho. San mo ba ako dadalhin, Riz? Ibaba mo ko dito. Sigaw ni Ara. Walang sagot mula dito. Mabilis lamang na pinahaharurot ni Riz ang kotse upang dalhin sa malayong lugar ang babae kung saan makakapag-usap sila nito ng maayos. Nakita ni Arabel na papalabas na sila ng Maynila. Hindi pinapansin ng lalaki ang mga sinasabi ni Arabel. Bagkus, nais na nitong makarating sa nais puntahan na hindi malalaman ng kanyang ina at kahit si Digna. Maging ang kaninang pagtawag ng kanyang ina, hindi niya binibigyan ng pansin. Alam niya ang sadya nito. Tungkol lamang iyon kay Digna. Nang makailang tanong na si Ara sa lalaki na hindi pa rin siya nito sinasagot, bigla siyang nag-alala. Wala sa hinagip na muling magtatagpo ang landas nila ni Riz ng gabing yun. Dahil kung alam niya lang, hindi na sana siya tumuloy sa loob ng restaurant. Natatakot siya sa ina nito, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mga anak. Alam niya ngayong nakita siya nitong muli, may pinaplano na namang masama laban sa kanya ang ginang. At magkakamatayan muna sila bago nito magawa ng masama ang mga anak niya. Kung dati, tiniis niya ang kalupitan nito at pagmamaltrato sa kanya, ngayon ay subukan nitong saktan ng anak niya at siya mismong makakalaban ng biyanan. Riz, anong lugar to? Bakit tayo nandito? Inilibot ni Ara ang paningin sa paligid nang huminto ang kotse ng lalaki. Nasa harapan sila ngayon ng mataas na gate at may matatayog na puno sa paligid. Hinawakan siya nito sa kamay. This is my place. Nang iwan mo ko, pinagawa ko to. At dito ako nagmukmok. Bawat gabing mag-isa ako taramdam ang sakit ng pag-iwan mo sa akin. Umasa akong maibabalik kitang muli. Hindi ako nawalan ng pag-asa, Ara. Pagkasabi nito, ipinasok siya sa loob. May luhang namuo sa kanyang mga mata. Ramdam ni Arabel sa tono ni Riz ang sakit. Ang pait na gumuhit sa mga mata nito ay totoong totoo. Pero wala na siyang balak pang balikan ng nakaraan. Sabi niya sa sarili, hinding-hindi na siya babalik pa sa buhay na katulad dati. Lalo na ngayon, nararamdaman niyang maraming balakid. Mas masasaktan siya, lalo na ang mga anak niya. Riz, nang iwan kita noon, tinapos ko na ang lahat sa atin. Wala na akong balak pang balikan ka. Pasensya na. Masakit iyon para kay Ara. Ngunit para sa ikatatahimik nila pareho, maging ng kanyang mga anak ay gagawin niya. Tinalikuran niya ang lalaki pero mabilis siyang pinigilan ni Riz sa kamay. Akala nga ni Riz, kaya niya talagang talikuran si Arabel para pakasalan si Digna dahil sa sakit nito. Pero akala niya lang pala yun dahil sa pagkakataong yun, hindi niya nahahayaan pang mawalay sa kanya si Ara kahit na anong mangyari. Hindi nagtagal, pumasok ng dalawa sa loob ng malawak na bahay. Habang iniisip ni Ara kung paano niya tatakasan ng lalaki,
Napatingin siya sa kamay nitong nakahawak sa palad niya ng mahigpit. Mula sa labas, hindi nito binibitiwan ang kanyang isang palad. Pasado 11:00 na ng gabi. Hindi pa siya nakakauwi. Baka nag-aalala na sa kanya si Ninya, lalo na ang kanyang mga anak. Biglang tumunog ang kanyang cellphone at si Ninya nga ang tumatawag. Napatingin sa kanya si Riz. Baka importante. Sagutin mo muna. Hihintayin kita sa kusina. Alam kong hindi ka pa kumakain. Magpe-prepare ako ng pagkain natin. Paalam ni Riz sa kanya bago dahan-dahang binitiwan ng kamay nitong hawak. Napabuntong hininga siya bago sinagot ang tawag ng kaibigan. Bes, nasan ka na ba? Saan ka dinala ng husband mo, ha? Bungad ni Ninya sa kabilang linya na kanyang ikinamulagat. Napaisip si Ara kung paano nito nalaman na kasama niya si Riz. Anong sinasabi mo? Don't deny, no? Tumawag ako kay Sir Crash at nalaman kong si ex-husband pala ang kasama mo ngayon. Hindi na siya nakapag-deny pa at sinabi na lang ang totoo. Ang mga bata, nasan sila? Hininaan niya ang boses at baka marinig ni Riz ang kanyang sinabi. Wala siyang balak na ipaalam kay Riz ang tungkol sa mga anak niya. Huwag mo silang alalahanin. Nasa kwarto na't masarap ang tulog. Balitaan mo na lang ako, ha? Good luck. May tudyo ang boses nito na pinatayan kaagad siya ng linya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang cellphone tsaka isinilid sa kanyang bag. Kalaunan ay napaigtad siya nang marinig ang boses ni Riz sa kanyang likuran. Sino yun? Nagsiselos ang tono nito. Si Ninya. Kailangan ko nang umuwi, Riz. May pasok pa ako bukas. Isa pa, wala na tayong dapat pang pag-usapan. Hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Nilangkapan niya ng seryosong boses ang kanyang sinabi. Hindi kita papayagang umalis hanggat hindi mo sa akin sinasabi ang rason kung bakit mo ko iniwan. Dahil hindi na kita mahal, Riz. Mas masakit kay Arabel na sabihin iyon, lalo na nang makitang natigilan ng lalaki saglit at bumalatay ang kirot sa mga mata nito. Tumalikod na siya upang iwanan ng lalaki. Aalis na siya. Wala siyang sasabihin na kahit ano kay Riz tungkol sa kung bakit niya ito iniwan. Ngunit hindi pa man nararating ang pinto, naramdaman niya nang niyakap siya ni Riz mula sa kanyang likuran. Ara, mahal na mahal kita. Kung may pagkukulang man ako sa'yo, sabihin mo. Kung may nagawa kong mali, aayusin ko. Huwag mo lang gawin sa akin to. Matagal akong naghintay na makita ka at hindi na kita hayaang mawala pa ulit. Unti-unting humigpit ang yakap nito sa kanya. Hindi na siya halos makagalaw. Tinatalo siya ng sarili niyang damdamin kahit nagaano man niya yun paglabanan. Nang hindi siya magsalita, iniharap siya nito't pinakatitigan sa mga mata. Ngunit nanatiling nakayakap sa kanya. Ngayon mo sabihing hindi mo na ako mahal, Ara. Iniangat nito ang pisngi niya upang magtagpo ang kanilang mga mata. At habang pilit nilalabanan ng damdamin, unti-unting naglalandas ang kanyang mga luha. Dahil ang totoo, si Riz pa rin ang laman ng puso niya magpahanggang ngayon. Nang hindi siya magsalita, siniil siya nito ng maalab na halik sa labi. Sabik na halik, yung tila kinikimkim nitong emosyon sa pag-iwan niya kay Riz, ibinuhos nito sa halik na yun. At paano siya tatanggi? Na-miss niya rin ang halik at yakap nito. I love you, Ara. Naghahabol ito ng hininga matapos pakawalan ng kanyang labi. Hindi niya na maitago ang tunay na nararamdaman nang muli siya nitong hagkan sa labi. Tuluyan siyang bumigay, na naigang tunay na damdamin hanggang sa gumanti si Ara ng yakap at halik. Kinabukasan, napabalikwas na lang siya ng bangon pagkagising. Tanghali na, dito pala siya nakatulog sa tabi ni Riz. May masarap na pakiramdam sa kanyang puso nang mapatitig sa tulog pang lalaki. Ilang saglit na nais niyang damhin ang pisngi nito pero nagpigil siya. Bagkus, dahan-dahan siyang umalis sa higaan. Pinulot lahat ng kanyang damit at isa-isang isinuot. Lumabas siya ng silid habang sinusuklay ang magulong buhok ng kanyang daliri. Napahinto siya nang marinig ang tikhim ni Riz. Tatakasan mo na naman ba ako, Ara? Wala ka pang sinasabi sa akin. I'm sorry pero hindi ka napapasok sa trabaho. Hindi na kita hayaang umalis pa sa tabi ko. Nalingunan niya itong nakatapi lang ng puting tuwalya. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Riz. Hindi mo ko pwedeng ikulong dito. Kailangan kong magtrabaho para sa pamilya ko. Ako nang bahala sa pamilya mo. Noon pa man nangako na ako sa iyong sagot ko ng pag-aaral ni Polly.
or lahat ng pangangailangan ni inay. Hindi nakaimik si Ara nang tawagin itong inay ang kanyang ina. Naluluha siyang tumingin dito, lalo at desidido talaga itong hindi siya pakawalan. Hindi naman yun ang rason kung bakit gusto kong lumayo sa Riz. Yung babaeng humahabol sa'yo kagabi at ang mami mo, guguluhin nila tayo. Arabel, I don't care about them. I'm willing to do everything just to keep you with me. Kung ayaw sa'yo ni mami, hindi mo ko pwedeng talikuran ng dahil lang dun. Hindi ko hahayaang saktan ka niya. Wala nang nagawa pa si Arabel dahil kahit anong pagpupumilit niyang umalis at magpaliwanag kay Riz, hindi talaga siya nito pinayagan. Sa huli, nakiusap na lamang siyang payagan nitong umuwi dahil kailangan. Pero hindi siya hinayaan ng lalaking umuwi ng mag-isa. Pagkatapos nilang mag-breakfast, sakay siya ng kotse ni Riz na umuwi. Wala na siyang choice kundi ipaalam sa lalaki na may mga anak sila. Sa loob ng hospital, nakahiga si Digna na tila totoong may sakit at patuloy namang tinatawagan ni Doña Mercedes ang anak nitong si Riz. Ngunit simula pa kagabi, hindi sinasagot ng lalaki ang kanyang tawag hanggang sa tuluyan na hindi niya na ito makontak. Maaaring pinatayan siya ng cellphone or nalobat. Galit na galit si Doña Mercedes. Inis na bumangon si Digna at tinanggal ang kunwaring nakakabit na aparato sa kanya at galit na ibinato yun. Digna, saan ka pupunta? Tanong ng Donya. Pupuntahan ko si Riz at ang babae niya. Nagmamadaling sumunod ang Donya kay Digna. Pero iha, hindi mo alam kung nasaan sila. Pwes, hahanapin ko sila mami. At makikita ng babaeng yun ang gagawin ko sa kanya. Mga agaw siya. Nanggagalaiti si Digna. Samantala si Riz at Arabel ay narating na nila ang apartment na kanilang tinutuluyan. Mami! Sa pintuan pa lang, sumalubong sa kanilang dalawang bata, sina Rixie at Shona. Mabilis siyang niyakap ng dalawang anak. Nakalaunan, lumabas din sina Hana, Slade at Alas na yumakap sa kanya. Pagbaba ng sasakyan ni Riz, napatigil ito sa pagkakatitig sa mga batang iisa ang hugis ng muka. Hindi niya maihakbang ang kanyang mga paa at nanatiling nakatitig sa 5 bata na nahahawig sa kanya. Pero naroon ang pagnanais na mayakap ang mga ito. Mami, sino po siya? Tanong ni Alas na siyang unang napalingon sa gawin ni Riz. Sinulyapan muna ni Ara ang lalaki na nagtatanong din ng mga mata na tumingin sa gawin niya. Riz, hindi ko nasabi sa'yong buntis ako nung umalis. Sila ang bunga ng pagmamahalan natin. Itinago ko sila sa'yo dahil natatakot akong masaktan sila ng mami mo. Malungkot ang boses ni Arabel bago balingan ng kanyang mga anak upang ipakilala si Riz. Maluha-luha ang kanyang mga mata dahil alam ni Arabel na ito na ang pagkakataong inaantay ng mga anak niya, ang magkaroon ng isang ama. Mga anak, siya ang daddy ninyo. Pagpapakilala ni Arabel kay Riz sa kanyang mga anak, ang lahat ay napatingin sa gawin ni Riz. Nagtataka, maging si Riz tulalang napatingin sa mga batang nakatingala sa kanya. Hindi niya inaasahang may mga anak siya na ganito ka-cute. Biglang nanabik ang lalaking napaupo paluhod sa harapan ng mga bata. Mga anak, saad ni Riz. Ibinuka ang kanyang mga bisig upang yakapin ng 5 anak. May daddy kami? Nag-iyakan ng quintuplet sa tuwa. Matagal na kasing gusto ng mga ito na magkaroon ng ama dahil nga nabubuli sila. Kanya-kanyang yakap ang mga ito sa kanilang ama. Daddy, bakit ngayon lang po kayo nagpakita sa amin? Alam niyo po ba, binubuli kami dahil wala kaming daddy? Umiiyak si Hana at Shona. Kaya nga po, Daddy, matagal na po kaming nag-iintay na magkaroon ng daddy. Akala namin, totoong anak po kami sa buho. Sabi naman ni Alas. Sabay-sabay na niyakap ni Riz ang mga anak. Hindi man nasaksihan kung gaano kahirap para sa mga ito na walang ama sa tabi. Ramdam niya ang emosyon sa loob ng bawat isa. Sorry mga anak, hindi ko alam. Paghingi ng tawad ni Riz na kahit ang lalaki, hindi mapigilang mabasa ang kanyang mga mata sa luha. Nag-iyakan ng kanyang mga anak habang yakap si Riz. Ang tagpong yun ang halos dumurog sa puso ni Ara. Pakiramdam niya, napakasama niyang ina dahil ipinagkait niya sa mga ito na makasama ang ama. Naging unfair siya sa kanyang mag-ama
dahil itinago niya ang katotohanan sa lahat. Oh my God! Gulat ang naging reaksyon ni Nina nang makita ang emosyonal na tagpo ng mag-aama. Saktong paglabas nito sa bahay. Kahit si Belen, natigilan sa tagpong yon, lalo na at umiiyak sa tuwa ang quintuplets. Daddy, hindi mo na po ba kami iiwan nila Mami? Tanong ni Slade. Dito ka na po ba titira sa amin? Tanong ni Rixie. Hindi tayo dito titira mga anak. Lilipat tayo sa malaking bahay. Gusto niyo ba yun? Isa-isang hinaplos ni Riz ang pisngi ng mga anak niya. Nag-uumapaw ang kanyang kaligayahan sa pagkakataong yun. Dahil bukod sa natupad ang kanyang nais makasama at makita muli ang babaeng mahal niya, bonus pa ang 5 anak niya. Tuwang-tuwa ang mga bata nang sabihin ni Riz. Kaya excited ang mga ito na magbihis at magligpit ng mga gamit. Ay naku bes, sa wakas magiging masaya na rin ang mga bata. Parang ako na rin yata ang pinakamasaya ngayon para sa'yo. Reaksyon ni Nina nang magpaalam siya sa kaibigan dahil isasama sila ngayon ng asawa pauwi sa mansyon. Sa totoo lang, kabado siyang haharap muli sa ina nito. Sobrang nag-aalala siya para sa mga bata. Kung noon nagawa siyang saktan ng Donya, paano pa kaya ang kanyang mga anak? Salamat Nina. Bukas pupunta ako sa trabaho para mag-resign. Ire-request ko kay Sir na ikaw ang ipalit sa akin. Sa tuwa, niyakap siya nito. Sa sala, nag-uusap-usap ang mag-ama. Halatang nasasabik din ng mga bata na makita at makasama si Riz dahil excited na umalis sila. Tinawagan na lang din niya ang kanyang boss na okay na sila ng asawa at nais nito ay mag-resign siya. Nakiusap pa itong pumasok sa araw na yun dahil marami siyang gagawin. Kaso, hindi pumayag si Riz dahil gusto siya nitong makasama at ang mga anak niya. Kaya walang nagawa ang kanyang amo. Matagal bago sila nakaalis sa apartment, dala ang kanilang mga gamit patungo ng mansyon. Naroon ang pagtutol kay Ara na bumalik sa lugar kung saan inabuso siya ng Donya. Pero hindi naman kasi alam ni Riz ang tungkol doon, kaya wala itong ideya. Sa biyahe, excited ang mga bata sa bago nilang lilipatan habang kinakabahan naman si Ara. Pagdating nila sa bahay, agad na sumalubong ang Donya sa kanila sa may gate pa lamang at matalim ang mga matang nakatingin sa kanilang mag-iina. Naalala niya na naman kung paano siya nito noon maltratuhin. Anong ibig sabihin nito, Haris? At sino ang mga basurang to? Pinabayaan mo si Digna na isinugod namin sa hospital kahapon dahil iniwan mo sa restaurant dahil sa babaeng to. Galit at nandidilat ang mga mata ni Doña Mercedes na nilapitan si Arabel at walang habas na sinampal kung hindi lang nasalo ni Riz ang palad nito. Ma'am, wag na wag mong sasaktan ng babaeng mahal ko dahil ako mismo makakalaban mo. Halos bigay ni Riz ang pulsuhan ng kanyang ina dahil sa galit. Harap-harapan itong sinaktan ng kanyang ina si Arabel. Iisa lang ang ibig noong sabihin. Ang kanyang ina ang mismong rason kung bakit siya iniwan noon ng asawa. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Haris? Pipiliin mong babaeng to kaysa sa akin? Simulat sa pulpaman, ayoko na sa kanya at hindi ko siya matatanggap kahit kailan. Malakas at gigil na sigaw ni Doña Mercedes. Takot na takot ang mga batang nagtago sa likuran ng ama dahil sa lakas ng boses ni Doña Mercedes. At ngayon, na-confirm nga ni Riz na ang kanyang inang may kagagawan sa pag-alis ni Ara. Habang si Arabel ay tahimik lamang. Kampante na hindi magagalaw ni Donya. Dahil nandyan si Riz na ipagtatanggol sila ng mga anak niya. Ang tanging kinatatakutan niya kapag wala ito sa tabi nila. Ngayon ma'am, sabihin niyo sa akin, kayo ba ang dahilan kung bakit ako iniwan ni Arabel? Hindi totoong tinanggap niya ang perang ibinayad niyo para lang iwan ako. Ganun ba ma'am? Hindi na napigil ni Riz ang kanyang galit sa sariling ina. Napaangat ng paningin si Ara sa narinig. Binaligtad pa nito ang nangyari. Totoong binigyan siya nito ng pera, subalit hindi niya iyon tinanggap. Sa tanong ni Riz, hindi nakapagsalita si Doña Mercedes. Tumingin ito sa gawin ni Ara ng masama. Tuluyan na ngang na-brainwash ng babaeng ito ang utak mo, Riz. Mas pinaniniwalaan mo siya laban sa akin. Bagaman galit, ay parang maiiyak ang Donya. Wala siyang sinasabi sa akin, Mami. Anong sinisiraan? Kayo ang dahilan kung bakit lumalayo ang loob ko sa inyo. Kaya magkalimutan na tayo. Aalis ako dito at isasama ko ang pamilya ko
Wala akong inang katulad mo. Napaiyak na si Arabel dahil hindi niya akalaing mas pipiliin sila ni Riz kaysa sa ina nito. Huwag mong gagawin sa akin to, Riz. Ina mo ko! Sumisigaw na galit na wika ni Doña Mercedes. Yakap siya ni Riz na hindi na pinakinggan ang ano pang sasabihin ng kanyang ina. Alis na tayo rito. Ani Riz kay Ara na iginiya palabas ng gate kasama ang mga anak niya. Mas gugustuhin pa niyang walang ina kaysa hindi nito tanggapin ang babaeng mahal niya. Daddy, galit po ba si Lola sa amin? Ayaw po ba niya sa amin? Tanong ni Alas sa ama nang marating nila ang kotse. Saan na po tayo pupunta ngayon, Daddy? Tanong naman ni Rixie. Mga anak, huwag kayong mag-alala. Maraming bahay si Daddy, okay? Ang bahay na yon sa lola ninyo. Pero dahil ayaw nila sa atin, uwi tayo sa magiging bahay natin, okay? Paliwanag ni Riz na hindi pinararamdam sa kanyang mga anak ang galit sa kanyang ina. Natuwa naman ang mga bata. Nanggagalaiti naman si Donya sa galit at sumakay sa kotse. Susundan niya ang mga ito. Kailangan niyang alamin kung saan dadalhin ng kanyang anak ang babae. Sinundan ng Donya ang kotse ni Riz habang tinatawagan si Digna upang ipaalam ang nangyaring pagbabalik ni Arabel. Pagdating sa bahay na pinanggalingan nila kanina, naghahabulan ng mga bata nang pumasok sa loob. Arabel, pansamantala dito muna tayo. Nang maipasok sa loob ang kanilang mga gamit, kinausap muna ni Riz ang asawa. Medyo magulo pa ang kanilang sitwasyon. Nakikita niyang pag-aalala nito sa mga mata. Alam niya kung tungkol saan, iyon ay ang kanyang ina. Magsasalita pa sana si Arabel, ngunit may tumawag sa cellphone ni Riz. Ang ama iyon ni Digna. Hello? Sinaktan mo ang anak ko, Riz. Alam mo na ang mangyayari. Nagbabanta ang boses nito sa kabilang linya. Gawin mo ang gusto mo. Wala akong pakialam. At pinatayan ito ni Riz ng linya. Tsaka ibinulsa ang kanyang cellphone bago binalingan ng asawa at inakbayan papunta sa loob. Nagpa-deliver kaagad si Riz ng pagkain dahil walang stock sa ref. Mukhang nagugutom na ang kanyang mga anak sa layo ng biyahe. Ang sasaya ng mga ito, walang inaalalang problema. Naririnig niya sa 5 anak na simula sa araw na yon, wala nang mambubuli pa sa mga ito dahil sa kanya. Pagdating naman ng pagkaing order niya, tuwang-tuwa ang mga ito habang pinagsasaluhan nilang lahat ng pagkain, habang masayang nakikipagkwentuhan sa mga anak niya. Aminado si Riz na ngayon lang siya naging masaya ng ganito, na mayroon ng pamilya, yung kaligayahang hindi niya naramdaman nung wala pa si Ara sa kanyang buhay. Kaya hindi niya pinagsisihang pinili ang kanyang asawa at ang mga anak niya kaysa sa kanyang ina. Kinagabihan, matapos linisin ang mga anak at bihisan, pinatulog nilang mag-asawa ang kanilang mga anak. Mahalatang sabik ang mag-aama sa isa't isa. Ang lahat nakayakap kay Riz hanggang sa makatulog ang mga ito. Ara, pwede mo bang sabihin sa akin ang totoong nangyari? Kung bakit mo ko iniwan at itinago ang mga bata? Si Mami ba? Tanong ni Riz habang nakahiga na sila. Tulog na noon ang mga anak nila sa kabilang kwarto, maging ang yaya ng mga ito. Riz, tama ka. Si Doña Mercedes ang dahilan kung bakit mas pinili kong umalis. Masakit para sa akin na iwan ka pero dahil ayoko masaktan ka sa ginawa ng ina mo sa akin, hindi ko na sinabi lahat sa'yo. Lumayo ko't hindi na bumalik pa. Patawarin mo ko kung naging duwag ako na ipaglaban ka. Sorry. Hindi mapigilan ni Ara ang tumulo ang kanyang mga luha dahil sa totoo lang hindi pa sila malaya. Magpahanggang ngayon, galit pa rin si Doña Mercedes sa kanya. Mas higit lalo ngayong mas pinili sila ni Riz. Natatakot siya sa gagawin nito. Pero nangako sa kanya si Riz na hindi na mauulit pa ang nangyari noon, na masaktan siya ng Doña or kahit na ang mga anak niya. Gagawin lahat ni Riz, maprotektahan lamang ang kanyang mag-iina. Kinabukasan, maagang nagpaalam si Riz sa asawa upang pumasok sa opisina. At dahil nasa probinsya sila ngayon, kailangan niyang agahan. Kailangan niya rin ng lugar na malilipatan nila sa Maynila na magiging safe ang kanyang mag-iina. Kaya sa araw na iyon, isasabay niyang paghahanap ng safe na lugar at malapit sa kanyang mag-iina. Hindi ka ba muna mag-aalmusal? Pasensya na, hindi kita na ipaghanda. Tanong ni Ara kay Riz na medyo inaantok pa. Yakap-yakap siya ng asawa at hinahagkan. No need, masyado pang maaga.
Go back to sleep. Sa office na lang ako kakain pagdating. Nga pala, gagabihin ako mamaya. Maghahanap pa ako ng lilipatan natin sa Maynila. Ayoko nang bumalik pa sa mansyon. Mag-iingat kayo dito. Huwag kang magbubukas ng pinto, okay? Ang mga anak natin ingatan mo. Paalam ni Riz. Pero sa halip na matulog uli si Arabel, inihatid niya ang asawa. Tinungo muna ni Riz sa mga bata sa kwarto at isa-isang hinagkan bago tuluyang nagtungo sa labas. Hindi niya na mahintay ang araw na wala nang balakid pa ang kanilang pagsasama ni Arabel. Pero sisikapin niyang maging maayos ang lahat. Bye, ingat ka sa pagmamaneho. Paalam ni Ara sa asawa. Minsan pang niyakap at hinalikan ni Riz ang asawa bago tuluyang umalis. Tsaka bumalik sa loob ng bahay si Arabel. Bumukas ang kwarto ni Belen at halatang kagigising lang ng dalaga. Ate Arabel, si Sir Riz ba yung kakaalis lang? Oo, nga pala kahit sinong kumatok sa gate, wag mong bubuksan, lalo na kung hindi mo kilala. Maghahanda lang ako ng almusal para sa mga bata. Ani Ara bago tumalikod. Sumunod naman si Belen sa kusina upang magtimpla ng kape at tumulong sa pagluluto ng amo. Naglinis na rin naman muna si Ara ng buong bahay, katuwang ni Belen, pagkatapos magluto dahil tulog pa ang mga bata. Balak sana niyang umalis ngayon upang mag-resign, pero nag-message na lang siya through email ng resignation letter at sinabi na lang ang rason niya. Pasado 10:00 ng umaga, pumarada sa harapan ng bahay ni Riz ang kotse ni Digna. Humanda kang babae ka, bulong ni Digna habang nakatingin ng masama sa bahay na iyon. Bumaba ng kotse at nag-doorbell. Kasalukuyang nasa bakuran ng mga bata at naglalaro ng habulan. Maririnig ang matitinis nilang tawa at hagikgikan. Habang si Ara at Belen naman nasa laundry area, katuwang si Belen na naglalaba. Sino kaya yun? Takang tanong ng batang si Rixie. Buksan natin, baka si Daddy. Masayang wika ni Alas. Nilapitan ng mga ito ang gate at saka binuksan. Pero tumambad sa kanila ang isang magandang babae at nakasuot lang ng maiksi. Napamulagat naman si Digna pagkakita sa mga bata. Napaisip ito kung sino ang mga batang nasa kanyang harapan. Sino po sila? Magalang na tanong ni Hana at dahil may maitim na plano si Digna, ngumiti ito upang magkunwaring mabait. Ako, kaibigan ako ng daddy mo at mami mo. Sumusulak ang dugo niya nang sabihing kaibigan ng mami nito. Nagkatinginan ng mga bata. Sa likod ng bahay, nagtataka si Arabel kung bakit nawala ang matinis na hagikgikan ng 5. Mukhang nahinto sa paglalaro ang mga ito. Belen, i-check mo nga ang mga bata. Bakit ang tahimik? Utos ni Arabel kay Belen. Sige po ate. Ngunit wala ang mga bata sa garden at iniwang bukas ang gripo habang naglalaro kanina. Bukas ang gate kaya sumilip sa labas si Belen at napamulagat ang dalaga pagkakitang sumasakay isa-isa ang mga bata sa kotse ng hindi kilalang babae. Ang mga bata'y inuto ni Digna na bibili ng toys at ice cream upang sumama sa kanya. Bilang ganti sa babaeng mga agaw, kikidnapin niya ang mga bata upang matakot si Arabel at iwan si Riz at saka sila magpapakasal ng lalaki. Ate, ang mga bata, may kumidnap sa kanila. Tarantang sigaw naman ni Belen kaya napatayo ang nagulat na babae. Hindi ito pwedeng mangyari. Sino? Naiiyak na napailing si Belen dahil wala naman itong ideya. Mabilis na tinawagan ni Arabel si Riz. Ang kaso, nasa meeting ang lalaki at hindi nito naririnig ang tawag ng asawa. Wow, ang ganda dito! Bulalas ni Slade pagpasok ng mga ito sa loob ng malawak na bakuran. Tita, maglalaro po ba tayo dito? Tanong ni Rixie kay Digna. Nag-iba ang aura ni Digna sa tanong ng bata. Saktong palapit ang ina ni Digna at na-amaze sa cute na mga bata. Digna iha, sino ang mga batang ito? Tanong ng ginang at nakangiti pang nilapitan ng mga bata tsaka binati. Napairap si Digna. Ma'am, anak sila ni Arabel at Riz. Kinidnap ko ang mga batang yan upang takutin ng babaeng yon at lumayo sa lalaki. Napamulagat ang ginang sa narinig. Kinidnap mo sila? Alam mo ba ang ginagawa mo? Paano kung ipakulong ka ni Riz Aber? Mas lalo kanyang kamumuhian. Ibalik mo ang mga batang yan ngayon din. Pabulong ng ginang. Ngunit hindi nagpatinag si Digna, bagkos ay tinawagan nito si Riz.
Sakto namang palabas ng office si Riz dahil half day lang siya. Minakausap na siyang tao tungkol sa bahay na nais bilhin at titingnan niya ito paglabas ng opisina. Hello? Bungad niya sa kung sinong tumawag. Sa pagmamadali, hindi niya iyon tiningnan. Riz, nasa akin ang mga anak mo at ibibigay ko lang sa'yo kung mangangako kang hihiwalayin mo ang Ara na yun at pakakasalan mo ko. Galit na sabi ni Digna sa kabilang linya. Nanlaki ang mga mata ni Riz sa gulat at pag-aalala para sa mga anak niya. Huwag mong sasaktan ang anak ko, Digna. Oras na may nangyari sa mga anak ko, hindi kita mapapatawad. Galit na sumisigaw si Riz habang malalaki ang hakbang patungo sa kanyang kotse. Pwes, gawin mo ang gusto ko. Pakasalan mo ko at iwan mo ang babaeng yun. Galit din ang boses ni Digna. Nasaan ang mga anak ko? Gusto ko silang makausap. Makikita mo sila after the wedding. Nababaliw ka na ba? Kasal kami ni Arabel. Paano kita pakakasalan? Nasaan ang mga anak ko? Gusto kong marinig ang boses nila. Gigil na tanong ni Riz. Ako ang masusunod dito, Riz. Bukas, sumipot ka sa simbahan. Hihintayin kita. Kapag hindi ka dumating, papatayin ko ang mga anak mo. Naiintindihan mo ba? Sige, sisipot ako. Wag na wag mong sasaktan ang mga anak ko. Tumawa lang si Digna sa kabilang linya. Matapos sabihin ang address ng simbahan na pagkikitaan nila bukas. Pagkatapos, pinatay na nito ang linya. Mabilis niyang tinawagan ng asawa dahil napansin ni Riz na nakailang miss call na pala ito sa kanya. May ilang mensahe na rin na sa sobrang pagkabisi, hindi niya iyon napansin kanina. Ilang sandali lang, sinagot kaagad ni Ara ang kabilang linya at sa sobrang pag-aalala, umiiyak ito. Takot na takot sa maaaring mangyari sa mga anak nila. Sinabi niyang uuwi siya ora mismo upang makapag-usap silang dalawa. Pagdating niya, sumalubong kaagad si Ara. Halatang kanina pa umiiyak dahil namumugto na ang mga mata nito. Riz, ang mga anak natin. Sorry, kasalanan ko. Hindi ko sila nabantayan ng maayos. Si Digna ang kumuha sa anak natin. Pero alam kong hindi niya gagalawin ng mga bata dahil pumayag ako sa kondisyon niya. Bagaman kampanting hindi sasaktan ng mga bata, hindi pa rin maiwasan ng mag-asawa ang mag-alala sa 5 bata. Ang isipin pa lang nila na nasa kamay ito ng masamang tao. Sinasabi ko nang habang gulo ang dala ng babaeng yun, Riz. Anong gagawin natin? Sinabi ng lalaki kay Arabel ang kondisyon ni Digna para lang makuha ang kanilang mga anak ng ligtas. Ang plano nila bukas, sisipot si Riz sa kasal para lang makuha ang mga bata. Ngunit kailangan may mga pulis silang kasama. At dahil wala silang mapagpipilian sa ngayon, walang magawa ang dalawa. Agad silang lumuwas ng Maynila. Inisip ni Riz na kasabwat ni Digna ang kanyang ina, kaya tumuloy sila sa mansyon. Ma'am! Ma'am! Sa may gate pa lang, galit na humihiyaw si Riz. Magkahawak kamay ang dalawa. Kaya naman nang marinig ng ginang ang sumisigaw na si Riz, napalabas kaagad ito ng bahay. Pagkakita sa dalawa lalo na kay Ara, sumama ang tabas ng mukha nito. Anong kailangan nyo? Di ba't mas pinili mo na ang babaeng ito kaysa sa akin? Galit din ang Donya. Mama, may kinalaman ba kayo sa pagkidnap ni Digna sa mga anak ko? Natigilan saglit ang ginang sa tanong ni Riz. At anong mapapala ko kung kikidnapin ko yung mga batang yon? Tingin mo ba, mapapaniwala mo kung anak mo yon, Riz? Masama nitong tiningnan si Ara. Mga anak ko sila, kahit ano pang sabihin ninyo. Nagtitimpi si Riz sa galit. Pwes wala akong pakailam. Umalis na kayo dito. Kung hindi mo pipiliin ang babaeng gusto ko para sa iyo, Riz, itatakwil na kitang maging anak. Umalis ka na. Sumisigaw ang nanggagalaiting Donya. Yung sa sobrang galit nito, napaiyak na lamang. Nagkatinginan sila ni Riz. Mukhang nagsasabi ang mami nito ng totoo na wala ngang kinalaman ng Donya. Medyo naawa pa nga si Riz sa umiiyak na ina. Ang totoo, ayaw niyang mag-away silang mag-ina. Kahit papaano, sa kabila ng naging alitan nila mag-ina pa rin sila. Anak lamang siya nito. Hindi natiis ni Riz ang ina sa naririnig nitong pag-iyak. Nilapitan ito ng lalaki't inalo. Kaya niyang patawarin ang kanyang ina sa ginawa nito noon kay Arabel kung tutulungan sila nitong mailigtas sa mga apo nito. Kung totoo ngang wala kayong kinalaman sa pagkidnap sa mga apo ninyo, makipag-cooperate kayo sa akin. Gusto kong tawagan ninyo ngayon si Digna. May tiwala ako sa inyo. Matapos aluin ni Riz ang kanyang ina, ay wika nito.
At bakit kita tutulungan kung mas matimbang sa'yo ang babaeng yan kaysa sa akin? Galit pa rin na dinuro nito si Arabel na walang kibo at nakatingin lang sa mag-ina. Dahil mga apo mo sila, ma'am. At kapag iniligtas mo ang mga anak ko, mawawala ang galit ko sa inyo dahil sa ginawa niyo kay Arabel noon at mapapatawad ko kayo. Higit sa lahat, magugustuhan kayo ng mga apo ninyo. Mamahalin niya kayo. Please, mami. Tanging kayo lang ang makakagawang lumapit sa kanila ngayon. Gusto ko lang makasigurado na okay ang mga anak ko. May pakiusap ang tinig ni Riz. At hindi alam ni Riz ang naging rason nito nang sa huli ay pumayag ang matanda. Tinawagan nito si Digna at dahil may tiwala ito sa Donya, ibinigay nito ang address na kinaroroonan ng mga bata. At sa pagkakataong yon, papunta na sila ngunit ang Donya lamang ang tanging papasok sa loob ng bahay. Mama, huwag kayo magpapahalata. Hihintayin ka namin dito sa labas. Pakiusap ni Riz bago bumaba ng sasakyan ng Donya. Tumango lang ito bago tumalikod. Riz, nag-aalala pa rin ako. Paano kung talagang galit ang mami mo sa mga anak ko at si Digna? Baka sinasaktan nila ang mga bata. Tumawag na tayo ng mga pulis. Labis na nag-aalala pa rin si Arabel habang sinusundan ng tingin ng papalayong ginang. Ginanap ni Riz ang palad ng asawa. Wala tayong magagawa ngayon kundi maghintay. Ayokong gumawa ng hakbang na ako ang kikilos. Baka lalong itago ni Digna ang mga bata. Magtiwala tayo kay mami at maghintay. Ani Riz at pinahid ang luha ng asawa. Dasal nila na maging successful ang kanilang plano na hindi na nila kailangan pang umabot sa simbahan bukas kundi sa kulungan ng bagsak nito. Sa loob ng isang kwarto, nakakulong ang quintuplets. Unti-unting natatakot kay Digna dahil hindi nito tinupad ang pangako maglalaro sila at mag-e-enjoy. Pero kalmado lang ang mga ito. Rixie, gumawa tayo ng paraan upang makaalis dito. Ani Alas. Paano? Sarado ang pinto. Ani Rixie. Oo nga, sabi naman ni Hana. Sa bintana tayo dumaan. Si Slade naman yun. Sinubukan ng mga itong buksan ang pinto, ngunit nakalak. Binuksan nila ang bintana at sarado din. Alam ko na, ganito ang gagawin natin. Inipon ni Slade ang mga kapatid at nagplano sila ng gagawin. Shona, umakting kang masakit ang tiyan. Tapos si Hana, hihingi ng tulong kapag pumasok ang babaeng kidnapper. Kami na ni Alas at Slade ang bahala. Hawakan niyo sa magkabilang kamay at ako, iyahampas ko sa kanya ang vase para makatulog. Tsaka tayo lalabas ng kwarto diretso sa gate. Okay? Sabi ni Rixie na siyang nagplano. Di ba badang manakit? Natatakot na tanong ni Hana at Shona. Kung hindi natin gagawing tumakas, mag-aalala si na mami at daddy. Patutulugin lang natin siya para makatakos tayo, di ba? Pilit kinumbinsi ni Rixie ang kanyang mga kapatid. Nagkatinginan ng apat at napagkasunduan ng mga ito ang kanilang plano. Sa pagkakataong yun, nasa loob na ng bahay ang Donya. Sinalubong kaagad ito ni Digna. Mami, anong kailangan? Hindi na ituloy ni Digna ang sasabihin at nawala ang ngiti nito sa labi nang marahas itong sampalin ng Donya. Mami? Sa puwang pisngi na nagtatanong ang mga matang tumingin sa gawin ng Donya. Kinidnap mo ang mga bata. Nag-iisip ka ba sa consequences nito? Sa ginawa mo, lalo kang kinamuhian ni Riz. Wala nang pag-asang magustuhan ka niya. Ilabas mo ang mga bata at ibalik mo kay Riz ngayon din. Galit ang boses ni Doña Mercedes. Inis na bumuntong hininga si Digna bago pinag-cross ang mga braso sa harapan. Nakapag-usap na kami ni Riz kanina at bukas wala na siyang choice kundi pakasalan niya ako. Bahagya pa siyang ngumiti. Tiwalang-tiwala na sisipot ang lalaki bukas. Maya-maya, may narinig silang sumisigaw na bata sa loob ng kwarto. Kaya napatingin ang dalawa sa gawin noon. Kasabay ng sigaw ang palahaw ng isang batang babae. Mabilis na tumakbo papasok si Digna upang tunguhin sa kwarto ang mga bata. Kasunod din si Doña Mercedes. Habang ang quintuplets ay nakaredy na sa kanilang plano. Hawak ni Rixie ang vase na agad pinalo sa ulo ng babaeng pumasok. Kaya humandusay si Digna na nawalan ng malay. Napahinto sa pag-iyak si Hana saglit at natulala. Medyo natakot. Samantalang tatlong bata, kumaripas na agad ng takbo palabas ng kwarto. Binalikan pa nga ni Shona si Hana dahil hindi ito makakilos sa kinatatayuan nito. Napatigil naman ng tatlong bata
pagkakita kay Doña Mercedes na saktong kalalapit lamang. "Mga apo, hindi ko kayo sasaktan. Lola ninyo ako, halina kayo." Ngumiti si Doña Mercedes at inaya na nga palabas ang 5 bata. Nagkatinginan ng mga ito. Hindi nila makakalimutan na inaway ng matanda ang kanilang mami. Kaya naman, hindi kumilos ang mga ito. "Doña Mercedes, anong ginagawa niyo dito?" Tanong ng maid na palapit sa kanila. Takang-taka pagkakita sa matanda. "Nandito ako para sunduin ang mga apo ko." Galit na sabi ng Donya at inipon ng apo sa kanyang tabi. "Nasaan si Ma'am Digna?" Nagkukumahog nitong hinanap ang amo. At mabilis namang inutusan ng Donya ang mga apo na lumabas na ng bahay at baka may iba pang makakita sa kanila. Naghabulan kaagad ang mga ito palabas hanggang sa marating ang gate at nakita iyon ni Riz at Arabel na kanina pa naiinip sa paghihintay sa labas. Mabilis na bumaba ang mag-asawa sa kotse at sinalubong ang mga anak. Naghahabulan palabas ng bahay ang mga ito. Nababakas ang takot sa mga mata pero natuwa pagkakita sa mami at daddy nila. "Mami! Daddy!" Palahaw ng 5 bata at gano'n na lang ang tuwa pagkakita ng mga ito sa mga magulang. Mabilis na yumakap sa mag-asawa. Kasunod si Doña Mercedes na lumabas ng bahay kaya niyakap din ito ni Riz na nagpasalamat sa pagligtas sa kanyang mga anak. Hindi rin ito nagawang tiisin ng mga apo. Sa pagkakataong yon, nagising na si Digna na inaalog ng maid. Ang sakit ng kanyang ulo na pinalo ng bata kanina. Inis na bumangon ng babae at kinuha ang kanyang baril sa drawer. Tatakutin niya ang mga bata, hindi siya pwedeng takasan ng mga ito. "Senyorita, anong gagawin niyo sa baril?" Natakot naman ang maid na tinangkang pigilan ng babae. Pero tinutukan ito ni Digna, kaya naman itinaas ng maid ang kanyang kamay habang nakatingin sa amo. Sa labas, nadatna ni Digna na yakap ni Riz ang mga anak. Naroon ang babaeng labis niyang ikinaselos. "Riz! Papatayin ko ang babaeng yan!" Sigaw ni Digna na kaagad itinutok kay Arabel ang baril. Ngunit naging maagap si Riz na nilapitan si Digna upang agawin sana ang baril na hawak. Ngunit nakalabit na pala nito ang gatilyo na nakatutok kay Arabel. Nagsigawan sa takot ng mga bata na agad niyakap si Arabel. Kasunod na bumagsak si Doña Mercedes sa kinatatayuan nito. Sa takot kasi na matamaan si Riz, iniharang nito ang sarili. Kaya naman, si Doña Mercedes ang natamaan ng bala. "Mami!" Sigaw na rin sa pag-aalala sa ina at mabilis na dinaluhong. Nakadama ng takot si Digna nang makitang nabuwal ang Donya sa halip na si Ara. Natakot ito at nabitiwan ng hawak na baril. "Ma'am, I'm sorry." Nanginginig si Digna. Nag-iyakan ng mga bata sa nasaksihang pangyayari dahil sa takot. Naawa din ito sa matanda. "Ma'am, dadalhin ko kayo sa hospital." Mabilis na binuhat ni Riz ang kanyang ina at dinala sa kotse habang inutusan si Arabel na iuwi ang mga bata. "Patawarin mo ko anak sa mga nagawa ko sa iyo. Patawad." Pilit inangat ni Doña Mercedes ang kamay pero nawalan ito ng malay. Mabilis na pinaharurot ng lalaki ang sasakyan at dinala sa pinakamalapit na hospital ang ina. Si Arabel, isinakay na lamang sa taxi ang mga bata at inuwi sa bahay. Hindi naman sila pwedeng sumama sa hospital. Maya-maya pa, may dumating na mga pulis at mabilis na inaresto si Digna. Naroon pa ang baril sa tabi nito. Pinulot iyon ng isang pulis at inilagay sa isang plastik para sa investigasyon. Agad pinusasan si Digna at dinala sa patrol. 3 taon nang matuli na lumipas at kasalukuyan ng pinagdudusahan ni Digna ang kanyang mga kasalanan sa pagbaril kay Doña Mercedes at pagkidnap sa quintuplets. Nakiusap noon ang mga magulang ni Digna kay Riz at tinakot pa nga ang lalaki na pababagsakin ang kanilang negosyo kundi iuurong ang demanda laban kay Digna. Pero mas mapapanatag lamang sila kapag nakakulong ang babae. Hindi pumayag si Riz na makalaya si Digna dahil hindi lang basta ang ginawa nito sa kanya. Binaril ang kanyang ina at kinidnap ang mga anak niya. Kaya kahit anong gawing pananakot ng mag-asawa, mas pinili niyang makulong ang babae. At nagtagumpay si Riz, kaya halos 3 taon na ring nasa piitan ng babae. Habang sila naman nakatira sa mansyon kasama ang ina na tuluyang nagbago para sa mga apo. Sabi nito, nabulagan lamang ito't kailangan pang may masaktan bago ito nagising sa katotohanan na si Arabel talaga ang mahal ni Riz.
Ganoon man, napatawad pa rin ito ni Arabel, alang-alang sa asawa at mga anak niya. Lola! Masayang sigaw ng 5 bata habang naghahabulan palapit sa upuang ratan ng abuela. Galing sa school ang 5 bata. Malayo pa man ang mga ito, nakangiti na ang matanda. Nagunahang mag-bless sa abuela ang 5 at pagkatapos, tsaka ito naghahabulan papasok sa loob ng bahay. Parang kailan lang, ngayon 8 years old na ang quintuplets. Ang bilis nilang lumaki. Noon hindi akalain ni Doña Mercedes na ganito pala kasarap magkaroon ng maraming apo. Palaging masaya ang kanyang paligid, maingay ang mansyon. Nagbibigay buhay sa kanya ang matinis na sigawan, ang hagik-gikan, kaya hindi siya naiinip sa bawat araw na walang ginagawa. Sobrang minaliit niya si Arabel noon, kaya hindi lang isang beses kundi pa ulit-ulit na humingi ng tawad ang matanda at pinatawad naman kaagad ng babae. Magkasundo rin ang ina ni Arabel dahil makaraming beses na rin itong umuwi ng Maynila para sa mga apo. Katunayan, dito nagtapos ng kolehiyo si Polly. Pinahinto na ni Arabel ang kanyang ina sa pagtatahi at sagot na nila ang pangangailangan nito. Alam niya kasing pagod na ang kanyang ina. Kaya ngayon, naging madalas nang umuwi ng Maynila ang kanyang ina upang makita lamang ang mga apo. Nang makagraduate si Polly sa kolehiyo, ay sa probinsya niya pa rin ito pinaghanap ng trabaho upang may kasama ang kanyang ina dahil ayaw naman itong mag-stay sa kanila. Ayaw naman niyang maiwang mag-isa sa bahay ang kanyang ina. Ang isang kapatid naman patuloy na nagtatrabaho sa ibang bansa at balak umuwi sa 1 taon upang magpakasal na rin. At si Arabel na natili sa bahay na inaasikaso ang mga anak. Ate Ara, ang bait naman pala ni Madam no? Habang nagluluto sila ni Belen sa kusina, narinig niyang saad nito na ang tinutukoy ay si Doña Mercedes. Ang mga bata naman ay nasa kwarto. Tiningnan niya lang ito at nginitian. Alam mo bang may binigay siya sa aking card at laman daw nun ay pera? Nabanggit ko kasi sa kanya na nasa hospital si Itay pero hindi ko ginalaw, tinago ko lang. Dagdag pa ni Belen, alam ni Arabel ang tungkol doon pero nabigyan na nila ito ng tulong ni Riz at katunayan na-discharge na ang ama nito kahapon. Oo Belen, nagbago na siya dahil sa mga bata pero hindi siya ganoon dati, basta nakakatakot siya. Pero ngayon masaya na kayo ni Sir, sana masundan ng quintuplets. Tigilan mo ko, sapat na sa amin yung 5 no, pag nanganak ako muli 10 na sila. Oo nga no, hindi ko naisip yun ah. I'm home. Boses mula sa pinto at si Riz iyon, nakangiti at sobrang gwapo. Mabilis siyang nilapitan at hinagkan. Umiwas naman ang tingin si Belen pero nakangiti. Sige lang, isipin niyong wala ko dito. Ani Belen na ikinatawa ng mag-asawa. Mabilis naman agad na niyakap ni Riz si Arabel. Bakit ang aga mo yata ngayon? Well, namiss kita. Simula nang iwan mo ko. Takot na ako makawala ka pa uli. Kayo na mga anak ko. Kinikilig na napangiti naman si Arabel. Riz, hindi na kita iiwan pang muli, okay? Ngayon pa bang masaya na tayo? Nakangiting sabi ni Arabel. Sa kaligayahan, niyakap ni Riz ang asawa. Araw-araw siyang nangangamba na muli itong mawala dahil alam niyang hindi niya kakayanin. Pero ang takot na iyon ay si Arabel lang din ang makakapaghilom. At napalitan ng saya ang bawat araw na kasama niya ang kanyang buong pamilya. Na para sa kanila, wala nang makakapaghiwalay pa sa kanilang dalawa kundi kamatayan lamang. At dito na po nagtatapos ang love story ni Riz at Arabel. Maraming salamat. Ako po si Miss Bibi.